Isang ordinaryong call center agent si Mire na sawa na sa paulit-ulit na buhay. Pauwi na ang dalaga nang makasalubong niya ang isang kakaibang babaeng may edad. Pagkababa ng babae sa kotse, agad nitong sinabi na siya ay si Mire noong bata pa. Sila ay iisa. Bumalik ang babae sa nakaraan upang pigilan si Mire na magpakasal sa kanyang magiging asawa. Sa araw na yon, hindi pinahintulutan ng dalaga na magmaneho dahil kung hindi, makikilala niya ang lalaking magpapahirap sa kanya. Ngunit sa narinig, inisip lamang ni Mire na baliw ang babae, kaya nagmaneho siya palayo. Hindi sumuko ang babae at hinabol niya si Mire upang sabihing huwag pumasok sa ikatlong lane. Naguluhan si Mire sa biglaang paglitaw ng babae, kaya hindi niya ito gaanong pinansin. Ngunit nang nasa highway na, bigla niyang naalala ang mga sinabi ng babae. Sa kritikal na sandali, iniliko ni Mire ang kotse sa ibang direksyon. Hindi niya inaasahan na sa ikatlong lane, kung saan sana siya dadaan, ay may naganap na aksidente. Hindi makapaniwala si Mire sa kanyang nakita. Dahil nagbago ang kapalaran niya, ang pumalit sa kanyang kapalaran ay ibang babae. Si Kim Shin ang lalaking nagdulot ng aksidente. Siya ay sikat na editor ng IVS station, gwapo ngunit may masalimuot na personalidad. Tinanggal siya bilang pangunahing editor, kaya nagalit siya sa istasyon. Nagulat ang mga staff ng radyo sa kanyang galit at nang pagsabihan pa siya, lalo siyang nagwala. Dahil sa sobrang galit, hindi siya nag-ingat sa pagmamaneho at nauwi ito sa aksidente. Mabuti na lamang at walang malubhang nasugatan, ngunit ang kinabukasan ay tuluyan ng nagbago. Pag-uwi ni Mire, nagulat siya nang makita ang babae sa kanyang bahay. Tinawagan niya agad ang pulis dahil inisip niyang baliw ito. Kinailangan ng babae na ipaliwanag ang lahat. Isiniwalat niya kay Mire ang mga lihim na siya lamang ang nakakaalam. Bukod dito, ibinigay din ng babae ang kalahati ng perang itinago ni Mire para sa kanyang ama. Nang pinagsama ang 2 piraso ng pera, perpekto ang pagkakatugma ng mga ito. Doon naniwala si Mire na ang babaeng ito ay siya mismo sa hinaharap. Gayunpaman, mahirap para kay Mire na paniwalaan ang kwento tungkol sa time machine. Ngunit kabisado ng babae ang bawat sulok ng kanyang bahay at marami rin itong ikinuwento tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Dahil hindi pa rin lubos na nagtitiwala si Mire, inilabas ng babae ang isang diary na eksaktong kapareho ng hawak niya. Ngayon, tuluyan nang naniwala si Mire na ang babaeng ito ay siya mismo sa hinaharap. Alam ng babae na gustong-gusto ni Mire ang Jeju, kaya tinuruan niya itong makakuha ng libreng tiket. Ang kailangan lamang ay manalo siya ng unang pwesto sa isang talent contest. Kahit mahiyain, sumali si Mire dahil nais niyang makapunta sa Jeju. Sa kanyang likas na boses, napahanga niya ang madla at nanalo siya ng unang pwesto at libreng biyahe. Gayunman, umasa si Mire na mabibigyan pa siya ng dagdag na swerte ng babae, ngunit ipinaliwanag nito na bumalik lamang siya upang tulungan siya. Hindi niya nais na umasa si Mire sa kanya. Hindi ito bakasyon kundi isang paglalakbay para sa sariling pag-unlad. Kailangan linisin ni Mire ang kanyang buhay upang maging maliwanag ang kanyang kinabukasan. At kung gusto niyang magtagumpay, kailangan niya munang pagbutihin ang sarili. Una, kailangang magbago ang kanyang pag-isip. Binigyan siya ng babae ng dokumento tungkol sa civil service exam at hinimok siyang mag-aral ng mabuti para magkaroon ng mas magandang trabaho. Ayon sa babae, kailangan niyang paunlarin ang kanyang katalinuhan upang maging masaya. Ngunit dahil bata pa si Mire, hindi niya lubos na naunawaan ang mabuting layunin ng babae. Sa halip, hindi niya pinansin ang mga sinabi nito at nagpatuloy lang sa pag-enjoy. Habang nasasabik si Mire sa tubig, lumitaw sa dalampasigan ang mayamang lalaking hinahanap ng babae. Siya si Seocho, isang mayamang binata na sinusundan ng maraming magagandang babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanilang unang pagkikita ay napahiya si Mire. Dahil sa sobrang saya, natanggal ang kanyang swimsuit sa gitna ng pool. Sinubukan niyang lumubog upang isuot itong muli ngunit hindi niya magawa. May isang babaeng nakakita at tinulungan siya, ngunit sa halip, sinampal siya nito sa publiko. Nag-iwan iyon ng matinding impresyon kina Seocho at Mire. Pagbalik sa silid, sinisi ni Mire ang babae sa pagpapahiya sa kanya. Ngunit ipinaliwanag ng babae na yon ay isang babala. Hindi siya bumalik sa nakaraan upang makita lamang na naglalaro si Mire. Kinutya pa niya ito, sinasabing 30 na siya ngunit wala pa ring nararating sa buhay. Napaiyak si Mire sa mga salitang yon. Ngunit kahit nakita siyang umiiyak, hindi siya naantig. Malaki ang naging epekto ng mga sinabi ng babae kay Mire. Nang gabing iyon, dinala niya ang kanyang kalungkutan sa dagat at piniling tapusin ang kanyang buhay. Ngunit hindi inaasahan, nakita siya ni Seocho. Agad itong tumawag sa receptionist upang humingi ng tulong. Bago tuluyang magpakamatay, nakakita si Mire ng isang isda sa tubig. Inabot niya ito at biglang pinalibutan siya ng napakaraming isda. Nais malaman ni Seocho ang nangyayari kaya gumamit siya ng binoculars. Hindi sinasadyang nakita ni Seocho si Mire na naghuhubad at nilalaro ang isda. Napahiya si Seocho sa ginawa ni Mire kaya bigla siyang natawa. Mabilis niyang ibinaba ang kamera, ngunit ang imahe ni Mire sa ilalim ng buwan ay tumimo sa kanyang isipan. Si Seocho ay isang mayamang binata. Kahit anak siya ng direktor ng TV station, nagkunwari siyang mahirap at naging kameraman.
Gusto ni Seocho matuto para sa mana, ngunit hindi ito alam ni Kim Shin. Inakala ni Kim Shin na ordinaryong tauhan lang si Seocho kaya mayabang siyang nag-utos. Hindi lang kay Seocho kundi sa lahat ng tao ganoon ang aroganteng pakikitungo ni Kim Shin. Pagkatapos lumangoy ng gabing iyon, pagod na nagising si Min-rae. Nang magmulat, nakita niya ang galit na mukha ng babae. Hindi niya inasahan na ganoon kahangal ang ginawa niya para magpakamatay. Sobrang nalungkot ang babae kaya napaiyak siya. Ngunit sinabi ni Min-rae na nakita niya ang isda. Tiningnan niya ito sa tubig at naintindihan na para mabuhay, kailangan nilang lumangoy pabalik-balik. Dito napagtanto ni Min-rae kung gaano siya naging hangal. Mula ngayon, hindi na siya magiging duwag. Nangako siyang makikinig sa babae at sisikaping pagbutihin ang sarili upang mahanap ang tunay na kaligayahan. Kinabukasan, pagdating niya sa kumpanya, tinawagan at minura ni Min-rae ang bastos na customer. Pagkatapos, ibinigay niya ang kanyang resignation letter sa direktor at umalis. Matapos magbitiw, nag-apply siya sa trabahong gusto niya talaga. Hindi pinakinggan ni Min-rae ang babae at nag-apply sa TV station bilang scriptwriter. Ngunit kulang ang skills niya kaya tinanggihan siya ng station. Gayunpaman, hindi siya sumuko at determinado siyang mag-aral para makamit ang kanyang pangarap. Nang malaman ng babae na gusto ni Min-rae magtrabaho sa TV, pinigilan niya ito dahil may kaaway doon si Min-rae. Ngunit wala siyang pakialam sa kwento. Habang nagmamaneho, bigla siyang bumangga sa ibang kotse. Hindi niya inaasahan na ang nabangga niya ay ang magiging asawa niya. Nang makita ni Min-rae si Kim Shin, nalaman niyang sikat itong editor. Nagalit si Kim Shin at humingi ng kabayaran kay Min-rae. Nang isipin ang 40 milyong won na bayad, sumakit ang likod niya, ngunit hindi iyon nagpalambot kay Kim Shin. Pinilit niya si Min-rae na pumunta sa istasyon ng pulisya. Nagpalitan sila ng lisensya at nawalan ng dahilan si Kim Shin para mag-away. Natuwa si Min-rae dahil expired na pala ang lisensya ni Kim Shin. Kung pupunta sila sa pulisya ngayon, sino kaya ang mamumultahan? Kaya pinili ni Kim Shin na lutasin ang issue ng mapayapa. Umupo sila sa bench upang pag-usapan ang kabayaran. Gayunpaman, matapos mag-isip, nagbago ang isip ni Kim Shin at nais niyang sabihin ang totoo sa pulisya. Agad na pinigilan siya ni Min-rae dahil ayaw niyang magbayad ng 40 milyong won. Habang abala si Kim Shin, sumakay si Min-rae sa kotse at umalis. Ngunit nag-text pa rin siya kay Kim Shin upang humingi ng tawad. Nangako siyang kapag yumaman siya, doble ang babayaran niya. Pagdating sa bahay, sinalubong niya ang babae. Nang malaman ng babae na naaksidente si Min-rae, labis itong nag-alala. Sa oras na yon, dumating ang kapatid ni Min-rae na si Jo-hyun. Nagsinungaling si Min-rae na kaibigan ng nanay niya ang babae, ngunit tinawag itong kuya nang makita ni Jo-hyun. Mabuti na lang, mabilis na nagpaliwanag si Min-rae. Dahil dito, hindi na naghinalang muli si Jo-hyun. Kinabukasan, nagsimula ang araw ni Kim Shin sa balita. May lalaking idolo na nag-aksidente ng walang lisensya. Dahil dito, labis na nahiya si Kim Shin sa sarili niya. Inisip niya ang sarili na inaresto at pinahiya sa lahat ng dako, kaya nagpasya siyang sumuko. Ngunit nang mabasa muli ang mensahe ni Min-rae, nawala ang guilt niya. Ngayon, naghahanap din ng scriptwriter ang TV station para kay Kim Shin, ngunit wala pang angkop. Ang pinakamalapit sa dulo ng listahan ay si Min-rae. Nang marinig ni Kim Shin si Min-rae, nakilala niya agad ang bumangga sa kotse niya kahapon. Alam ni Min-rae na si Kim Shin yon, kaya binaba niya agad ang tawag. Binasa ng kasamahan ng linya ni Kim Shin, panatilihin ang kaaway sa tabi para sigurado. May naisip agad si Kim Shin at nag-text kay Min-rae upang magkita sa TV station. Pagdating ni Min-rae, inilabas niya agad ang savings book para bayaran ang utang, ngunit ang kailangan ni Kim Shin ay ang resume niya upang kunin bilang scriptwriter. Nang marinig ni Min-rae ang balita, naisip niya si Jo-hyun na papatay sa kanya kung malaman. Ngunit naalala niya ang payo na pumili ng bagay na mahal at kaya niyang gawin, kaya hindi siya nag-atubili at tinanggap ang trabaho. Ang kondisyon ay itago ni Min-rae na walang driver's license si Kim Shin. Ang pagtanggap kay Min-rae ay nagpaselos sa kasamahan ni Kim Shin na si Jae-young. Akala ni Jae-young ay may relasyon sina Min-rae at Kim Shin, kaya kumuha siya ng baguhang katulad ni Min-rae. Dahil alam ni Min-rae na kulang siya sa karanasan, nagsikap siyang matuto ng husto. Sa unang araw ng trabaho, nanood siya ng lahat ng programa. Habang bumibisita sa mga departamento, aksidenteng nakita siya ng kanyang kapatid. Mabilis na tumakbo si Min-rae at nagtago sa isang silid. Nagkataong iyon pala ang opisina ni Seocho. Nang makita siya ni Seocho, nakilala niya ito bilang ang babae sa beach kahapon at natuwa. Tinulungan siya ni Seocho na makaiwas sa kanyang kapatid. Nabalitaan din ng babae na nakita raw si Min-rae sa TV station, kaya agad siyang pumunta upang hanapin ito. Nang makita ng babae si Min-rae, pinagalitan niya ito dahil hindi nakinig. Maya-maya, napansin niyang si Seocho pala ang humaharang kay Min-rae. Nang makita siya ng babae, masayang bumati ito. Ngunit nang marinig ang posisyon ni Seocho, naalala niya ang sinabi nito sa interview at agad tinanong ang tungkol sa love life niya. Nang malaman na single siya, natuwa ang babae at alam niyang may pag-asa pa. Hinila niya si Min-rae at sinabi na dapat niyang akitin si Seocho, ang perpektong asawa. Medyo natuwa rin si Min-rae sa sinabi ng babae.
Lumapit si Min Ray kay Seo Cho, gaya ng payo ng babae, at masigla ring tumugon si Seo Cho. Inayos pa niya ang script ni Min Ray. Si Seo Cho ay hindi lang gwapo kundi mahusay din tinuro niya ang mga mali at tinanong ang mga ideya ni Min Ray. Nag-aalala si Min Ray na baka magkamali siya, ngunit hindi niya inasahan na pupurihin siya ni Seo Cho. Pagkatapos, nag-usap at nagtawanan sila. Dito, nakita ni Min Ray na mabait din si Seo Cho at naranasan niyang totoo ang sinabi ng babae. Dahil abala sa pag-uusap, hindi niya napansin ang tumatawag. Dahil hindi sumasagot si Min Ray, nagreklamo si Jae Young kay Kim Shin. Akala ni Kim Shin ay tumakas si Min Ray, kaya nagmadali siya sa TV station, ngunit nahuli siya ng babae nang hindi sinasadya. Nang tumingin ang babae sa asawa, nawalan siya ng composure. Akala ni Kim Shin, ina ni Min Ray ang kausap niya. Sinabi niya kung bakit kinuha si Min Ray, ngunit hindi na makontak mayon. Hindi inaasahan, matagal siyang tinanong ng babae. Sinabi nitong lahat ay kasalanan niya at kung gagawin ng maayos, babalik sa main news. Biglang sinisi siya ng babae na gusto raw siyang patayin at bakit daw niya ito pinahirapan. Talagang nalito si Kim Shin dahil dito at akala niya alam na ng babae na wala siyang lisensya. Nagalit si Kim Shin at sinisi si Min Ray. Paglabas ni Min Ray at Seo Cho, tinawag sila sa emergency meeting. Nakita ni Min Ray na malaking problema ang kanyang nagawa. Pagdating sa elevator, nakatayo na ang kapatid niya. Nakita ni Jo Hyun si Min Ray, pinaalis sa trabaho at pinauwi. Iginiit ni Jo Hyun na huwag magtrabaho si Min Ray sa TV station. Kahit nagpaliwanag si Min Ray, nasiyahan si Jae Young sa script niya at hinimok si Jo Hyun na pagtrabahuin pa siya. Sabi niya, huwag hayaang personal na damdamin ay makaapekto sa trabaho. Sa huli, nakumbinsi ni Jae Young si Jo Hyun, ngunit dahil team leader ni Kim Shin si Jo Hyun, hindi siya natuwa. Nakita ni Seo Cho na galit si Kim Shin nang walang dahilan, kaya agad siyang umawat. Ngunit pinagalitan siya ni Kim Shin, sinabing kameraman lang siya, ngunit naglakas loob turuan ang mga sikat. Hindi alam ni Kim Shin na nasa harap niya pala ang magiging chairman ng TV station. Ngunit pinigilan pa rin ni Seo Cho ang galit at humingi ng paumanhin kay Kim Shin. Nang umalis si Jo Hyun, bumalik si Jae Young sa mapang-alipusta niyang ugali kay Min Ray. Naiinis siya sa bawat salitang sinasabi ni Min Ray at sinabi rin na tigilan na ang ginagawa nito. Labis itong ikinalungkot ni Min Ray. Ngunit hindi doon natapos ang kawalang katarungan kay Min Ray. Pagpasok niya sa kwarto, binuhusan siya ng tubig ni Kim Shin sa mukha. Talagang ikinainis niya ang mayabang na kilos nito. Binanggit niya ang aksidente sa tulay noong nakaraang araw. Naalala niya ang sinabi sa talaarawan na si Kim Shin ang pumatay sa kanyang mahal. Habang sinusubukan niyang mabuhay, tinangka siyang patayin ni Kim Shin, ngunit hindi sumuko si Min Ray. Sinabi niya kay Kim Shin na gagawin niyang magsisi ito. Narinig ni Seo Cho ang mga salitang ito habang nasa labas siya at naawa kay Min Ray. Sumunod siya rito papunta sa makeup room. Matapos maglabas ng sama ng loob, hindi napigilan ni Min Ray ang pag-iyak. Tahimik lang na tumayo si Seo Cho at binigyan siya ng kape upang aliwin. Matapos mahikayat ni Seo Cho, gumaan ang loob ni Min Ray at napagpasyahan niyang bumalik sa trabaho. Pagdating niya, nasa meeting room na ang lahat, ngunit syempre, walang upuan para sa kanya. Dagdag pa rito, naapakan ng isang babae na may pulang buhok ang kanyang bag nang magreklamo si Min Ray, nagkunwari itong aksidente. Pinilit pa ng lalaki na lumuhod si Min Ray para kunin ang bag. Galit si Jo Hyun sa pang-aapi sa kapatid, ngunit wala siyang magawa. Ang mga tao sa paligid ay tahimik lang at nanonood. Nang aalis na si Min Ray, muling nagsalita si Kim Shin. Naramdaman niya na walang kulay ang script ni Jae Young, kaya naalala ang kumpiyansa ni Min Ray at hiniling ang kanyang ideya. Agad kinuha ni Min Ray ang notebook at ibinahagi ang kanyang mga ideya. Bago pa matapos ang kanyang paliwanag, tumutol agad si Kim Shin. Sa ikatlong ideya, hinanap niya ang mali, ngunit napuno na si Min Ray. Naiintindihan niya na gusto lamang ni Kim Shin maging opisyal na editor, kaya araw-araw nagpapakitang gilas bilang editor at hindi pinapansin ang mga baguhang manunulat. Marami ang natuwa sa pagsaway ni Min Ray, pero nag-aalala rin sila para sa kanya, kinakabahan sa magiging reaksyon ni Kim Shin. Di inaasahan, pinuri ni Kim Shin ang tapang at katapatan ni Min Ray at pinili niyang gawin ang programa ayon sa kanyang ideya. Nagulat ang lahat. Pagkatapos ng unang araw, naghanda si Min Ray para sa programa. Patuloy na nagtatanong ang katabi niya tungkol sa kwento nila ni Seo Cho, ngunit nairita si Min Ray at sinabing katawa-tawa ang kwentong iyon at lumabas na hindi pala siya naniniwala sa sinabi ng babae. Pinayuhan pa niya itong magpatingin sa mental hospital na ikinagalit ng babae. Pinili nitong huwag nang pansinin si Min Ray at mula noon wala na silang kinalaman sa isa't isa. Kinabukasan, nagsimula na ang pagkuha ng TV show. Para gumaan ang sitwasyon, kailangan nilang makuha ang pahintulot ng isang masungit na matanda. Pagdating ni Kim Shin upang magtanong tungkol sa ulat, binuhusan siya ng tubig ng matanda. Dahil sa pagkahiya, agad na sumuko si Kim Shin. Balak niyang tanungin si Min Ray tungkol sa kanyang mga kasalanan. Di inaasahan, nagsuot si Min Ray ng raincoat at nagdala ng laruan ng aso para sa matanda. Bilang may-ari ng aso, nang makita silang naglalaro, medyo bumait ang loob niya.
Sa wakas, nakapasok na ang film crew sa bahay ng matanda, ngunit hindi pa rin siya kumbinsido sa pagkukunan ng pelikula, kaya nawala ng pag-asa ang buong film crew. Biglang ikinuwento ni Kim Shin ang kanyang mahirap na nakaraan. Kahit mahirap sila, hindi nag-atubiling lumabas ang ama niya sa charity program. Nang marinig ito ni Min Rae, medyo naawa siya kay Kim Shin. Unti-unti, nagbago ang tingin niya sa kanya at nakumbinsi rin ng matanda ang sinseridad ni Kim Shin. Nang gabing iyon, bumalik sina Kim Shin at Min Rae sa istasyon para i-edit ang eksena. Dito, tinanong ni Min Rae si Kim Shin tungkol sa kwentong nabanggit kanina at inisip kung talagang napakalungkot ng nakaraan nito. Ngunit sinabi ni Kim Shin na tingnan ang kanyang mga mata at hulaan. Nang tumingin si Min Rae, ang nakita niya ay ang sarili niyang puso. Naramdaman din ni Kim Shin ang pagkalito ni Min Rae at hinawakan ang kanyang noo upang ibalik sa katotohanan, ngunit lumapit siya. Nalito si Min Rae sa kilos na ito. Bago umalis, hinaplos ni Kim Shin ang ulo ni Min Rae. Pagkatapos, pumunta si Min Rae sa banyo para maghugas ng buhok. Dito niya nakilala ang babaeng janitor. Kahit galit, sinabi ng babae na si Kim Shin ang magiging asawa ni Min Rae at magdudulot daw ito ng hirap sa buhay niya. Ngunit nagbago ang pangyayari dahil si Ha-jung pala ang nabangga ni Kim Shin. Kinabukasan, hiningi ni Min Rae ang impormasyon ni Ha-jung. Sa sandaling iyon, muling lumitaw si Ha-jung at nag-alok pa ng cake sa lahat ng tao sa grupo ni Min Rae. Masayang kinilala ni Ha-jung si Min Rae ng kusa, ngunit naramdaman pa rin ni Min Rae na hindi siya mabuting tao. Nang makita ni Ha-jung si Kim Shin, tumakbo siya upang kausapin ito, kaya lalo siyang kinamuhian ni Min Rae. Tinanong ni Min Rae si Kim Shin tungkol sa relasyon nila ni Ha-jung at mukhang malaki ang malasakit ni Kim Shin kay Ha-jung. Nagselos si Min Rae at lumabas. Sa opisina, inosenteng nanligaw si Ha-jung sa mga lalaki, ipinakita ang binti kay Seo Cho habang nagtatrabaho, ngunit hindi ito nagustuhan ni Seo Cho. Tinakpan siya ni Seo Cho pero tinanggal niya ito at binago pa ang posisyon ng binti para mangakit, bagaman nagkunwari pa rin siyang disente. Sinabi niyang nangangarap lang siya, ngunit wala pa ring interes. Nang kumatok si Min Rae, masayang sumunod si Seo Cho. Nagalit si Ha-jung dahil dito, at lumabas na si Seo Cho pala ang target ni Ha-jung, hindi si Kim Shin. Tinanong din ni Ha-jung si Min Rae tungkol sa kanilang relasyon at nalaman ni Min Rae na pera lang ang habol ni Ha-jung. Pinalabas ni Min Rae si Ha-jung, wala ng senior-junior sa labas. Tinanong ni Min Rae si Ha-jung kung ano ang ituturo sa kanya, ngunit hindi alam ni Ha-jung ang gagawin. Mapang-akit pa rin si Ha-jung kay Min Rae, ngunit hindi niya ito tinanggap. Hinanap ni Min Rae ang babae para tanungin kung ano ang nangyari at sinabi lang na manatili kay Seo Cho. Ang susing salita para sa kanila ay tubig. Habang naglalakad pabalik, iniisip ni Min Rae ang susing salitang iyon, ngunit hindi niya maintindihan ang kaugnayan nila sa tubig. Bigla, sinabi ni Seo Cho na ipapalinis niya ang kotse. Naisip ni Min Rae na maraming tubig doon, kaya sumama siya. Ngunit kung upo lang sila sa kotse, hindi sila mababasa, kaya binuksan ni Min Rae ang pinto at lumabas, kaya pareho silang nabasa. Pagkatapos, bumalik sila sa opisina ng basang-basa. Gayunpaman, nagsindi pa rin si Seo Cho ng kandila para kay Min Rae at inanyayahan siyang magtuwalya. Habang magkatabi, nagtiwala sila sa isa't isa. Narinig ni Seo Cho ang kwento ni Min Rae. Mahirap ang buhay ni Min Rae at ulila na, kaya mas inaalagan siya ni Seo Cho. Tumingin si Seo Cho kay Min Rae at naalala ang araw sa dalampasigan nang siya ang nagdala kay Min Rae sa hotel noon. Baka may kaugnayan ang tadhana nila sa tubig. Binanggit din ni Min Rae si Ha-jung para suriin si Seo Cho. Natuwa si Min Rae nang sabihin ni Seo Cho na hindi niya tipo si Ha-jung. Nakita ni Kim Shin ang dalawang nagtatawanan at nag-uusap. Nakita ni Min Rae si Kim Shin ngunit nagkunwaring walang pakialam. Nang may aksidente sa tulay, si Min Rae pala ang nabangga ni Kim Shin. Nang makita ni Kim Shin ang peklat sa balikat ni Min Rae, hinawakan niya ito ng malambing. Naghalikan pa sila, ngunit bigla namang nagising si Kim Shin. Lumabas na panaginip lang pala ang lahat. Hindi alam ni Kim Shin kung totoo ba o panaginip lang ang nangyari. Pagdating ni Kim Shin sa opisina ng maaga, una niyang nakita si Min Rae. Parang naglalakad sa panaginip si Kim Shin at hinubad ang damit ni Min Rae upang tingnan ang peklat. Natakot si Min Rae at inisip na baliw siya, ngunit nalito talaga si Kim Shin sa peklat. Ngayong araw, naipalabas din ang unang balita ni Min Rae at naging maayos ang pag-record. Di inaasahan, nakita ni Kim Shin si Seo Cho na yumakap kay Min Rae. Nagselos si Kim Shin, hindi niya napigilan, kaya ibinuhos ang galit sa mesa at tumayo, sinasabing hindi lugar ng trabaho para maglandian sila ni Seo Cho. Nagulat at nalito si Seo Cho sa galit ni Kim Shin at hindi rin maintindihan ni Kim Shin kung bakit nakagawa siya ng ganoon kahiyahiyang bagay. Nang umuwi si Min Rae ng gabing iyon, muling binalaan siya ng babae at ipinakita ang plano. Ayon sa babae, ang pinakamabuting paraan para magkaroon ng magandang buhay si Min Rae ay pakasalan si Seo Cho. Sabi ng babae, kung mag-focus pa si Min Rae sa pagsusulat, hahayaan niyang makuha ni Ha-jung si Seo Cho. Ngunit tiwala si Min Rae na hindi tipo ni Seo Cho si Ha-jung. Di alam ni Min Rae na habang papunta sa bar si Ha-jung, nakita niya si Seo Cho doon. Nang makita ni Ha-jung si Seo Cho, hinulaan niyang may magandang background ito dahil sa mahal na inumin.
Kaya nilapitan ni Hajung si Seo Cho at inaakit ito, kumuha ng pera para pambayad, ngunit di niya inasahan na 3 baso ang ininom nito at malaki ang halaga. Kuripot si Hajung kaya sinabihan niya si Seo Cho na huwag mag-aksaya ng pera dahil kameraman lang siya. Samantala, hindi pa rin naniniwala si Min Ray na mayaman si Seo Cho, ngunit habang natutulog, nag-aalala pa rin siya sa kanyang kapalaran. Nag-aalala siya kung agawin ni Hajung si Kim Shin o si Seo Cho. Sa panaginip ni Min Ray, nakita niya si Kim Shin na katabi niya at nagkaroon ng matinding malapit na kilos sa isa't isa. Nagulat siya nang magising at inisip na masyado siyang nag-isip. Kakaiba, si Kim Shin ay may katulad na panaginip din at hinanap ang pangalan ni Min Ray sa diksyonaryo. Kinabukasan, nang dumating sila sa TV station, nagkita sila. Dahil sa panaginip kahapon, medyo nahiya sila nang magkita. Tinatanong ni Kim Shin si Min Ray kung saan siya pupunta at ipinakita ang mas maikling daan. Nagkunwari si Min Ray na hindi alam ang daan para ikot siya. Sa props room, parang batang nabighani si Min Ray sa mga costume. Nakita ni Kim Shin na nagustuhan ito ni Min Ray kaya nagsuot din siya ng costume ng puting kabayo at nakipaglaro sa kanya. Ngunit nagkasabit-sabit ang kanilang mga costume kaya napunit ang manggas ng damit ng prinsesa. Mabuti na lang at magaling si Kim Shin kaya mabilis niyang naitahi pabalik ang damit sa orihinal nitong anyo. Ang mga kilos at mapagmalasakit na salita ni Kim Shin ay nakaantig kay Min Ray. Hindi lang siya ang naantig. Ngayong araw, habang kumakain si Kim Shin kasama si Hajung, inanyayahan niya ito para humingi ng tawad sa nangyari. Sa mga salita ni Hajung, nalaman ni Kim Shin na may chismis sa kumpanya tungkol sa kasal, ngunit ang iniisip niya ay kung ano ang magiging reaksyon ni Min Ray sa balitang iyon. Nang marinig ito, nahulaan ni Hajung na may gusto si Kim Shin kay Min Ray. Pagbalik nila sa opisina, nakita nila sina Min Ray at Seo Cho na masaya sa ibaba. Agad hinila ni Hajung si Kim Shin para magtanong sa kanila. Nang makita ni Min Ray si Kim Shin, nagulat siya, ngunit nang makita niya ang lapit ni Hajung kay Kim Shin, medyo nainis siya. Sa oras na yon, may bigla ang issue sa kumpanya. Naglabas ng utos ang head office na magtatanggal ng empleyado, at syempre, may isa sa kanila na kailangang maalis. Alam ito ni Seo Cho, kaya agad siyang pumunta sa opisina ng kanyang lola, at pinakiusapan itong itigil ang utos, pero negosyante ang lola niya. Si Seo Cho ay kameraman lamang, kaya walang bigat ang kanyang salita. Ito rin ang nagpaisip kay Kim Shin. Tumanggi si Seo Cho na tumulong, ngunit nang makita niyang masaya si Min Ray sa balita, may plano si Kim Shin. Kinabukasan, personal na bumisita ang chairwoman ng kumpanya sa TV station at dumiretso sa studio ng programa ni Kim Shin. Binati ng chairwoman ang bawat empleyado at nagbanggit ng pagbawas ng tauhan. Dumating si Kim Shin upang hamunin ang chairwoman, sinasabing marami ng trabaho, pero pinahihirapan pa rin ng chairwoman ang mga empleyado para lamang sakitan ng kumpanya. Kahit bahagi pa rin ang TV station ng negosyo, 5 minutong bago mag-live, mahinahon pa rin siyang sumagot sa chairwoman at inanyayahan pa ito na umupo sa pansamantalang upuan ng bisita. Ipinaliwanag ni Kim Shin na interview niya ang chairwoman sa live show ngayong araw. Kahit handang magpaalis ng empleyado para kumita, binigyan pa rin siya ng pagkakataon sa show ni Kim Shin. Ang pagkawalang ingat ni Kim Shin ay nag-alala sa lahat, ngunit doon lamang nag-isip muli ang chairwoman. Nang 3 segundo na lang, umupo si Kim Shin ng tama at maayos na nag-ere. Sa kanyang pambungad, nabanggit ang tungkol sa chairwoman, at dahil sa mapaniil niyang patakaran, kinontra siya ng mga kawani. Hindi ito nakasulat sa script, ngunit idinagdag ni Kim Shin bilang babala. Pinilit mumiti ang chairwoman at natawa rin siya ng may galit. Doon lamang nakahinga ng maluwag ang lahat ng kawani. Tinignan ni Min Ray si Kim Shin nang may paghanga sa mga mata. Naayos na ang tanggalan, ngunit kailangan pa rin pumasa si Min Ray sa probasyon ni Jae Young. Ngayong araw, binigyan ni Jae Young si Min Ray ng malawakang pagsusulit. Mabuti na lamang at nagawa ni Min Ray ng maayos ang lahat ng bahagi. Nang ibigay niya kay Jae Young ang huling nilalaman, inamin din niyang nagsinungaling siya sa pagsulat ng script. Handa si Min Ray sa sermon ni Jae Young, ngunit laking gulat niya nang sabihin ng team leader na magiging opisyal na screenwriter na siya. Nagulat si Jo Hyun at sabik at masaya si Min Ray. Habang bumibili ng kape, masayang ikinuwento ni Min Ray ang balita sa babae. Ngunit misteryoso lang ang ngiti ng babae at tinanong kung sapat ba ang mga artistang inimbita ni Min Ray. Nang marinig ito, kinabahan si Min Ray, kaya dali-dali siyang tumakbo sa kwarto ng mga artista para tingnan. Sa oras na yon, may tumawag na artista kay Min Ray, humingi ng paumanhin at sinabing hindi siya makakarating. Nagulat ang buong team sa balitang ito dahil ang programa ngayon ay tungkol sa panghuhula. Ngayong wala ang manghuhula, sino na ang kukunan nila? Bigla, lumitaw ang babae at binanggit ang kanyang kakayahang manghula. Agad siyang dinala sa studio bilang panauhin. Nagulat si Kim Shin nang makita siya. Sinubukan ni Min Ray pigilan ito pero wala siyang dahilan. Nagsimula na ang broadcast at nanonood sa bahay sina Seo Cho at ang chairwoman, nagulat sila. Hindi naniwala si Kim Shin sa pamahiin, ngunit may sinabi ang babae. Kahapon, binuksan mo ang diksyonaryo at hinanap ang salitang Min Ray. Labis na nagulat si Kim Shin nang tama niyang nahulaan yon. Nanonood ang chairwoman sa bahay at naisip na magaling ang manghuhula. Tinanong ni Kim Shin ang babae tungkol sa kanyang kinabukasan.
Matagal na nakatingin ang babae kay Minray, tiningnan siya kay Kim Shin, at sinabi na masisira ang lahat. Sinabi ng babae na matatanggal sa trabaho si Kim Shin, kaya hindi nasiyahan at natigilan siya sa sinabi. Naramdaman ni Minray na tungkol sa kanya ang sinasabi. Sinabi ng babae na dahil sa kayabangan ni Kim Shin, nagdulot ito ng kabiguan. Nang matanggal sa TV, tumanggi siyang gumawa ng iba. Lahat ng mabigat na responsibilidad ay inako ng asawa niya, samantalang si Kim Shin ay alam lamang tumambay, kumain, at matulog. Ang hula niya ay nagdulot ng takot sa Lev na palabas. Paalis na sana ang babae nang pigilan siya ni Minray. Nag-aalalang tinanong ni Minray kung ganoon ba talaga kasama ang kinabukasan ni Kim Shin. Kung mag-asawa sila ni Kim Shin, magiging miserable ba ang buhay nila? Ang tanong na ito ay nagpakita na may gusto si Minray kay Kim Shin. Bago umalis, sinabihan ng babae si Minray na gumawa ng tamang desisyon. Pinaalalahanan siya at umalis. Pagdating sa pinto, parang may hindi tama. Bigla, dumating ang pangulo sa kumpanya at nakita ang eksena. Agad niyang dinala ang babae sa ospital. Dahil sa paghahayag ng kinabukasan, bumilis ang pag-ikli ng buhay ng babae. Nang magising, nakita niya ang pangulo at ito pala ang layunin ng babae. Mahilig sa panghuhula ang pangulo kaya nagtiwala siya sa babae. Sinabi ng babae na kailangan ilipat si Kim Shin sa Amerika para umunlad ang kumpanya. Ngunit nang banggitin ang masamang kinabukasan ng grupo, hindi naniwala ang pangulo at nagalit. Agad-agad, nag-away ang dalawang babae at dahil dito, hindi na naglahad ng karagdagang impormasyon ang babae. Sinabi niya sa pangulo na magmasid sa labas sa susunod na linggo dahil may kakaiba raw mangyayari. Nang gabing iyon, pag-uwi ng babae, nakita niya si Minray na nakaupo ng malungkot. Lumabas na wala siyang piniling makipagkita sa mga lalaki noong araw na yon. Takot si Minray sa hinaharap kaya nagpasya siyang tanggihan ang dalawang lalaki. Kahit sinabi iyon ni Minray kagabi, kinabukasan ay sumakay siya sa kotse kasama si Seocho. Dahil malakas ang ulan at pareho ang daan nila, nagtungo sila sa bahay ni Seocho para magsilong. Pansamantalang bahay lamang ito ni Seocho, kaya wala siyang makain sa ref ng gabing iyon, ipinakita ni Seocho ang kanyang pelikula sa pagtatapos kay Minray. Unang pelikula niya ito, kaya noon ay maraming kritisismo mula sa mga guro. Ngunit naantig si Minray at umiyak dahil nakadama siya ng simpatya sa tauhan. Naramdaman ni Seocho na may nakaunawa sa kanya, kaya lumalalim ang pagtingin niya kay Minray. Habang tinitignan siya, hindi niya napigilan ang damdamin at lumapit sa kanya, ngunit naisip niyang magkaibigan lang sila, kaya tumigil siya. Kasabay nito, tinawag ng chairwoman si Kim Shin para sa masamang balita. Nakinig ang chairwoman sa babae, kaya iniutos na ilipat si Kim Shin sa ibang trabaho. Paglabas ni Kim Shin, agad niyang pinuntahan ang babae para makausap. Natuwa siya nang malaman na talagang inilipat si Kim Shin at hinangad ang magandang buhay niya sa bagong trabaho. Gayunpaman, nang itulak siya ni Kim Shin sa pader, hindi pa rin niya mapigilan ang pagtibok ng puso dahil sa huli, ang nasa harap niya ay ang kanyang asawa. Nakatanggap si Kim Shin ng masamang balita, kaya tinext niya si Minray na pumunta sa isang extracurricular na klase. Naantig si Minray sa halik ni Seocho pero kailangan niyang puntahan si Kim Shin. Naging basketball pala ang extracurricular class. Naglaro sila at sa wakas ay nawala na ang kanilang kalungkutan. Habang masaya sila, sinabi ni Kim Shin na lilipat siya sa susunod na linggo. Hindi natuwa si Minray nang malaman na pupunta si Kim Shin sa maliit na bayan. Nalungkot siya, kaya umuwi si Minray at nagreklamo sa babae. Nagulat siya na sa maliit na bayan lilipat si Kim Shin, hindi sa Amerika. Kinabukasan, mabigat ang pakiramdam sa opisina. Hindi natuwa ang lahat sa desisyon ng chairwoman na ilipat ang mga tauhan. May press release din na bubuwagin ang team ni Kim Shin sa susunod na buwan. Ang balitang ito ay isang malaking gulat sa lahat ng empleyado. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Kim Shin na sumuko. Naniwala siyang may paraan para gawing hindi maipapabaya ng kumpanya ang kanilang programa. Kahit sinabi niya ito, naramdaman pa rin ni Kim Shin na nabigo siya. Pagdating niya sa pinto, nakasalubong niya muli ang babae. Siya ay labis na nababahala. Sinabi niya kay Kim Shin na maghintay pa ng sandali. Pinayuhan siyang magmakaawa sa chairwoman, baka makatulong ito. Ngunit sa isip ni Kim Shin, kahit magmakaawa siya, di mapipigil ang kapangyarihan ng mayayaman. Umalis si Kim Shin at sinabi na huwag na hulaan ang damdamin niya, mas mabuti pang i-predict na lang ang paparating na shocking news na makapagliligtas sa kanyang team. Ang sinabi ni Kim Shin ay nagbigay ng ideya sa babae. Nang gabing iyon, tinawag niya si Kim Shin para makausap muli. Ipinaalala niya rito ang orihinal niyang layunin. Pinayuhan siya ng babae na huwag sumuko anuman ang mangyari. Sa huli, hindi niya maaaring baliwalain ang kanyang asawa. Binigyan niya ng payong si Kim Shin at maya-maya ay umulan na. Kasabay nito, naalala ng chairman ang hula ng babae kahapon na may kagulat-gulat na mangyayari sa labas. Tinawag ng babae si Namir at Jo Hyun para tumingin sa Namsan Tower. Sa tatlong lugar, lahat ay nakatingin sa isang direksyon. Ang nakakagulat na pangyayaring binanggit ng babae ay talagang nangyari. Ang dakilang toreng Koreano ay tinamaan ng kidlat, nahati sa dalawa at bumagsak. Napagtanto ni Kim Shin na may kakayahang manghula ang babae. Tinawagan ni Jo Hyun ang babae, nagrereklamo na hindi niya sinabi agad para makapag-record siya.
Mahinahon na sinabi ng babae kay Jo Hyun na pumunta sa istasyon bukas dahil gumuho ang tour ng walang pinsala. Tungkol sa panununog, 100 tao ang mamamatay. Iyon ang magiging pinakamainit na balita bukas. Dahil dito, muling nagalit sina Kim Shin at Min Rae. Ang buhay ay hindi dapat paglaruan o gamitin para sa personal na pakinabang. Mabilis na tumakbo si Min Rae sa himpilan ng pulisya para magsumbong. Dahil hindi pa nangyari ang panununog, inakala ng pulisya na nagbibiro lang si Min Rae pero hindi ito biro. Agad na pinadala ni Jo Hyun ang staff sa istasyon para panoorin ang video. Natuklasan ni Seo Chun na may lihim na nagbuhos ng gasolina sa buong istasyon. Isang upos ng sigarilyo lang ang sapat para sunugin ang istasyon. Nang mapanood ng buong team ang video, lubos silang naniwala sa hula ng babae. Ngayon, kailangan nilang humanap ng paraan. Paano nila mahuhuli ang arsonista at maiuulat ang balita sa oras? Sa puntong ito, agad na nagbigay ng opinyon si Seo Cho. Gusto niyang samantalahin ang palabas sa TV. Magkukunwaring nagfi-film sila pero talagang hinahabol nila ang arsonista. Pero maraming pasahero sa oras ng trabaho kaya mahirap kumbinsihin ang management. Agad na inutusan ni Seo Cho si Ha Jung na gawin ito. Kinausap niya ang management ng istasyon at pumayag sila. Nagduda si Kim Shin sa background ni Seo Cho pero sinabi niyang nagkataon lang. Maya-maya, nagsimula nang magplano ang grupo. Isa ang nag-check ng fire alarm sa istasyon. Isa naman ang humingi ng tulong sa bombero at ambulansya. Hindi sang-ayon si Kim Shin sa pag-stage ng lahat. Para sa kanya, nililin lang nito ang mga manonood. Dismayado si Jo Hyun sa hindi malikhaing trabaho ni Kim Shin. Kung hindi nila stage, sasabihin ba na galing sa manghula? Galit na sinabi ni Jo Hyun na gagawin pa rin nila ito. Kung ayaw ni Kim Shin, pwede siyang umalis sa kaso. Umalis si Jo Hyun, kaya bumigay na rin si Kim Shin at nagtrabaho. Narinig ni Min Rae na sasakay si Kim Shin, kaya nag-volunteer siya. Pagkatapos, pumunta sila sa istasyon para mag-survey. Tinanong ni Kim Shin ang relasyon ni Min Rae kay Seo Cho. Siyempre, mga kasamahan lang sila sa trabaho. Gusto ni Min Rae tanungin ang nararamdaman ni Kim Shin, pero dahil sa kanyang pagpapahalaga sa sarili, hindi niya masabi kung gaano ito kahalaga sa kanya. Pagkatapos noon, natapos pa rin ang dalawa sa isang hindi malinaw na kwento. Pagkatapos ay sumapit ang bagong araw. Malapit nang mangyari ang nakakagulat na pangyayari. Halos kumpleto na ang paghahanda, pero walang nakaalam na nakihalo ang arsonist sa grupo ng mga nagkukumpuni ng fire protection system, kaya inayos niya ito na parang hindi pa nagagawa. Formal nang naipalabas ang balita. Sumakay din sa tren sina Kim Shin at Min Rae. Mga kamera, reporter, at pulis ay nakakalat sa buong platform. Sa sandaling iyon, biglang naalala ng babae ang kanyang nakaraan. Hindi na siya sigurado kung saan nangyari ang sunog. Nang makita ni Kim Shin at Min Rae ang kahina-hinalang tao sa tren, naalala ng babae na ang sunog ay nangyari sa isang umaandar na tren. Sa katunayan, sa oras na iyon may nagbuhos ng gasolina sa sahig. Nagpanik ang lahat at tumakbo pabalik sa unahan ng tren. Kumuha siya ng lighter at itinapon ito sa sahig. Niyakap ni Shin si Min Rae pero tumakbo siya sa apoy para habulin ang arsonista. Hindi tumakbo si Min Rae. Kinuha niya ang kamera at sinundan si Kim Shin. Sa istasyon, labis na nag-aalala si Jo Hyun para sa kanyang kapatid. Sa labas ng istasyon ay nagkagulo rin. Nang tumunog ang alarm, tumigil ang tren at nagmadaling lumabas ang mga pasahero. Ang biglaang pangyayari ay labis na ikinabahala ni Seo Cho para kay Min Rae. Nang malaman niyang sira ang fire system, pumunta siya sa water pipe area. Sa oras na yon, nakontak ni Min Rae ang kanyang kapatid sa telepono. Tumawag siya at nag-record gamit ang video call. Samantala, hinarang ni Kim Shin ang arsonista. Agad silang nagsagupaan. Katabi niya, kalmadong nagre-record pa rin si Min Rae gamit ang telepono. Agad na nai-broadcast ng live ang video sa balitang umaga. Ngunit, lalo pang nagalit ang arsonista sa pagkuha ng video ni Min Rae. Habang tumatakas, natumba si Min Rae sa kalapit na billboard. Nabagsakan siya ng billboard pero pinush niya si Kim Shin na habulin ang arsonista. Kumalat ang gasolina sa buong sahig. Ang billboard sa katawan ni Min Rae ay patuloy na nagbubugan ng mga alipato. Wala nang choice si Kim Shin. Hinabol niya ang arsonist tapos bumalik para iligtas si Min Rae. May tumulong kay Kim Shin kaya nahuli niya ang arsonist. Nakunan din ni Kim Shin ang mukha nito. Agad bumalik si Kim Shin para iligtas si Min Rae. Samantala, iniligtas din ni Seo Cho si Min Rae sa ibang paraan. Binasag niya ang tubo para mag-activate ang fire system. Naitaas ni Kim Shin ang billboard pero may sumabog na spark. Mabilis niyakap at pinrotektahan ni Kim Shin si Min Rae. Naayos din ni Seo Cho ang tubo ng tubig. Nag-activate ang fire system, naapula ang apoy at naligtas sila. Nang dumating si Seo Cho, nakita silang masayang nagtatawanan. Mukhang nahuli na si Seo Cho. Mabutit maganda ang phone ni Min Rae, gumana pa rin kahit basa. Magkasama nilang kinunan ang dulo ng balita. Natuwa ang lahat nang makitang ligtas silang dalawa. Dahil dito, kinansela ng chairman ang paglipat ni Kim Shin at binuwag ang programa. Dahil sa tagumpay, nagdiwang ang buong team sa isang party. Lahat ay masaya sa pagbabago ni Kim Shin. Pagkatapos ng party, inistorbo ng isang dumaan si Min Rae. Agad siyang pinrotektahan ni Kim Shin.
Hinawakan niya ang kamay nito at inilagay sa bulsa para mainit. Posible bang nagdesisyon na silang magmahalan? Sa oras na ito, bumabalik si Seo Cho sa tunay niyang pagkatao. Ngayon ang kanyang birthday party. Di inaasahan, naroon din si Haejong. Nang malaman ni Haejong ang tunay na pagkatao ni Seo Cho, lubos siyang nagulat. Alam niyang mayaman pero di inakala na ganoon kayaman. Pagkatapos, bumalik si Seo Cho sa murang damit at lumang kotse. Ito'y nagpalito ng husto kay Haejong. Tinanong niya bakit mayaman pero nagkukunwaring mahirap. Ang dahilan ni Seo Cho ay malamang nagpalungkot kay Haejong. Sabi ni Seo Cho, takot siya na kapag nalaman ni Min Rae na mayaman siya, matatakot ito at aalis. Nagtataka si Haejong at tinanong si Seo Cho kung sa Kim ang nagmamahal sa mayamang tulad niya. Sumang-ayon si Seo Cho dahil marami ang gustong mahalin siya dahil lang sa kanyang kayamanan. Baka ganoon din si Haejong. Pagbalik ni Seo Cho na mukhang mahirap, nakita niya ulit si Min Rae. Nang makita siya nito, inanyayahan siyang umupo sa tabi niya. Lubos na nagpasalamat si Min Rae kay Seo Cho dahil sa pagliligtas sa kanya kanina. Sinamantala ni Seo Cho ang pagkakataon at hiniling kay Min Rae na masahihin ang kamay niya. Nakita ni Kim Shin ang eksena. Pagkatapos, bumalik silang tatlo sa party kasama ang mga kasamahan. Sa oras na yon, kakadating lang ni Haejong. Agad na inangkin ni Haejong ang upuan sa tabi ni Seo Cho. Patuloy na bumubulong si Haejong sa tainan niya, kahit na kay Min Rae lang nakatingin si Seo Cho. Pumasok si Min Rae, gustong tumabi kay Kim Shin, pero nakaupo na si Jo Hyun, kaya sa tabi na lang ni Sam Chon siya umupo. Akala ng lahat, malaki ang nagawa nila ngayong araw. Bigla, habang nag-enjoy sila, may tawag mula sa mga boss nila. Tinawagan ng direktor si Kim Shin, sinisi dahil di ibinahagi ang magandang balita. Sinabi rin ng direktor kay Kim Shin na tanggapin ang pagiging MC. Di na raw dapat maging ambisyoso si Kim Shin sa posisyon ng editor. Sabi ng direktor, kapitalistang mundo to, tubig dapat bumaba, di umakyat. Nakikinig si Seo Cho sa feedback ng lahat, nagulat ng todo. Aral to kay Min Rae tungkol sa kapitalismo, at kay Seo Cho, susunod na pinuno. Nakita to ni Min Rae, nalungkot, naisip na parang banyo lang sila ng kumpanya. Narinig yon ni Kim Shin, sabi niya tigilan na ang paggawa ng banyo. Siya't ang lahat ay susubukang umakyat, tingnan kung malalaglag ng todo. Kinaumagahan, pinuntahan ni na Kim Shin at Jo Hyun ang chairwoman. Iminungkahi ni Kim Shin na hayaan ang kanyang team gumawa ng bagong show. Nagalit ang chairwoman at sinaway ang team dahil hindi alam ang limitasyon. Alam niyang nakinig sila sa babae kahapon, kaya sila nagtagumpay. Pero akala ng team ni Kim Shin ay magaling sila. Nadismaya si Jo Hyun at aalis na sana nang hiniling ni Kim Shin na bumalik siya. Doon, walang mamamahala sa kanila at hindi sila mapapagalitan. Naisip ng chairwoman na sikat ang show ni Kim Shin, malaking pinsala kung aalis siya. Kaya pumayag ang chairwoman na gumawa ng bagong programa ang team ni Kim Shin. Itinaas ang budget at pinayagang magtrabaho sa kabisera, basta mag-trial run muna. Para gawing opisyal ang bagong show, nag-isip si Min Rae ng mga ideya. Maraming bagong bagay siyang dapat matutunan, kaya tinawagan niya si Kim Shin. Nagkataon na tatawagan din siya nito, pero siya ang unang tumawag. Nagkunwaring abala si Kim Shin at walang pakialam kay Min Rae, pero nang malaman na gusto siyang makausap, biglang naging libre. Samantala, may babaeng nakarinig ng kanilang usapan habang dumadaan. Tinanong niya si Min Rae bakit pa rin gustong makisali kay Kim Shin, pero hindi ito pinansin ang mga babala. Sinisi pa ni Min Rae ang babae sa pagiging sakim. Wala raw siyang karapatang sabihin kay Min Rae kung paano mabuhay. Hindi alam ni Min Rae na ang babaeng iyon ay siya sa hinaharap. Ang babae ay dating inosente at masigasig din tulad ni Min Rae. Labis na nasaktan ang babae sa mga sinabi ni Min Rae. Pumunta siya sa isang liblib na lugar at umupo para umiyak. Bigla, may lalaking dumating at kinuha siya. Mabilis na tumakbo ang babae at napilitang sumakay sa isang mamahaling kotse. Lumabas na ito pala ay tauhan ng chairman. Dahil gusto ng chairman magpahula, nagpadala siya ng tao para sunduin ang babae. Sinamantala ng babae ang pagkakataon para sabihin sa chairman na hindi pwedeng magpakasal ang apo niya sa reporter. Kung may gusto si Seo Cho, dapat suportahan siya ng chairman ng buong lakas. Kinabukasan, nag-aral sina Kim Shin at Min Rae, pero parang date na rin ang nangyari. Masayang tumingin si Min Rae sa iba't ibang bagay. Naghanda si Seo Cho ng salo-salo, pero tumanggi si Min Rae dahil kasama niya si Kim Shin. Pagkatapos, umupo ang dalawa sa parke. Sabay nilang pinagmasdan ang bunga ng kanilang kalahating araw na gawain. Napansin nila na lahat ng tao ay may kasama na mahal nila. May mga mag-asawa at may mga nagpapapicture para sa kasal. Naisip ni Min Rae ang sarili na naka-wedding dress, naglalakad kasama si Kim Shin. Dapat masaya ito, pero biglang natakot si Min Rae. Bigla na lang nawala ang ngiti sa mukha ni Min Rae. Mabilis siyang nagpaalam at umalis. Samantala, matagumpay na nakipagkaibigan si Haejong kay Seo Cho. Tutulungan niya itong mapalapit kay Min Rae. Tapat din ang suporta ni Haejong kay Seo Cho, kaya tinuruan niya ito kung paano magpahayag ng damdamin sa pamamagitan ng sorpresa. Kaya ng gabing iyon, nag-aral si Seo Cho ng iba't ibang paraan ng pagtatapat online. Ngunit nag-aalala siya na baka hindi magustuhan ni Min Rae ang mga corny na bagay. Humingi siya ng payo kay Haejong tungkol dito.
Habang tumutulong, lalo namang nagsiselos si Hajung kay Minray. Gayunpaman, isinantabi niya ang selos at tinulungan pa rin si Seocho. Kinabukasan, pagdating sa opisina, agad inanyayahan ni Hajung si Minray na uminom. Medyo nagulat si Minray dahil hindi naman sila gaanong close ni Hajung. Nang makita ito, agad siyang kinausap ng babae at sinabi nitong nahulaan niya kung sino ang magiging asawa ni Hajung. Hindi inaasahan ni Hajung na si Kim Shin pala ang tinutukoy, ngunit kailangan niyang kumilos agad para tulungan si Seocho sa isang mahalagang gawain. Sa maliit na tindahan ng alak na may rosas at kandila, pumasok si Minray sa gitna ng mga paputok. Lumabas si Seocho na may hawak na bukwet ng mga rosas at diretsong nagpahayag ng damdamin. Sinabi niyang talagang gusto niya si Minray at tinanong kung maaari itong maging nobya niya. Ibinigay niya ang bukwet at opisyal na nag-propose. Bigla, lumitaw si Kim Shin mula sa likod. Natahimik ang lahat nang makita siya. Hindi siya natuwa sa eksenang iyon. Lumapit si Kim Shin, binati sila at umalis. Nakita ito ni Minray, iniwan ang bukwet at hinabol si Kim Shin. Sinabi ni Minray na hindi niya gusto si Seocho pero inisip ni Kim Shin na nagpapaselos lang siya. Tinawag pa niyang tanga ang sarili dahil nagtiwala siya sa taong katulad ni Minray. Kahit pinagalitan siya, naramdaman ni Minray na siya ang may kasalanan. Sa huli, walang naging malinaw sa kanilang dalawa. Natapos ang proposal party na bigo si Seocho. Nakita ng mga kaibigan ni Seocho na hindi siya pinapahalagahan ni Minray at na hindi siya karapat-dapat dito. Ngunit pinoprotektahan pa rin ni Seocho ang babaeng mahal niya. Kahit walang kasiguraduhan, umaasa pa rin siyang pipiliin siya ni Minray. Sa huli, walang nagtagumpay na lalaki sa gabing iyon. Sa daan pa uwi, nakatagpo ni Hajung si Minray. Agad niya itong niyaya sa coffee shop para mag-usap. Para kay Hajung, mali ang ginawa ni Minray, lalo na't hindi man lang siya humingi ng tawad kay Seocho. Ngayon, hindi na siya nagpaubaya. Sinabi ni Hajung kay Minray na linawin kay Seocho na hindi siya magiging nobya nito. Samantala, nakasalubong ni Seocho si Kim Shin sa kalye. Kahit tinanggihan, pinoprotektahan pa rin niya si Minray. Ipinaliwanag niya na ang proposal ay sorpresang regalo niya kay Minray at hindi siya ganoon kamapanlin lang tulad ng iniisip ni Kim Shin. Kung hindi naman siya mahal ni Kim Shin, mas mabuti sanang huwag na lang ito magsalita ng makakasakit. Sa huli, pinili pa rin ni Seocho na maging mabuting tao. Hiniram ni Minray ang telepono ni Hajung upang tawagan si Seocho. Nagsorry siya, ngunit bago pa makatanggi si Seocho, ibinabanan niya ang tawag. Nakatayo si Seocho sa harap ng kanyang karibal, at sa sandaling iyon, nagdeklara sila ng digmaan sa isa't isa. Sino kaya ang makakakuha ng puso ni Minray? Handa si Seocho na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao para kay Minray. Gusto rin niyang tigilan ni Kim Shin ang paghusga base lamang sa hitsura. Tinawagan ni Seocho ang kanyang sekretarya at pinabalik ito sa kanyang tunay na posisyon. Nabagabag si Kim Shin sa mga sinabi ni Seocho, ngunit ayaw pa rin niyang maniwala na maimpluwensya ito. Pagdating sa bahay, nakasalubong niya ang babae. Nagtaka siya kung bakit palagi nitong pinipigilan ang pag-ibig niya kay Minray. Diretsong sinabi ng babae na para sa ikabubuti ni Kim Shin, dapat siyang lumayo kay Minray. Pagkatapos, tumalikod ito at umalis. Kinabukasan, nakasalubong ni Minray si Seocho sa trabaho. Dahil sariwa pa ang sakit ng nangyari kahapon, binati lamang siya ni Seocho at umalis. Medyo nadismaya si Minray nang makita ito. Pagpasok niya sa elevator, nakatagpo niya si Kim Shin. Hindi maganda ang kapaligiran, pareho silang mukhang masungit. Nakita ito ni Hajung kaya ayaw sana niyang sumakay, pero napilitan siyang tumayo sa gitna. Sa opisina, hindi nag-uusap sina Kim Shin at Seocho. Dahil kay Minray, naging tense ang sitwasyon sa loob ng isang gabi. Matapos matulungan ng chairman, nakahanap ang babae ng komportableng tirahan. Ngunit walang libreng bagay na maganda, may nakakabit na wiretap sa kwartong iyon. Doon nalaman ng chairman ang relasyon ng babae kay Minray at na si Minray ang gusto ni Seocho. Kinabukasan, kunwari nakasalubong ng chairman si Minray sa bus stop. Nang nag-usat sila, nakita niyang mabait si Minray kaya pinayagan ang pamangkin na makipag-date dito. Sa ngayon, wala pa sa mood si Minray para sa pag-ibig. Habang kumakain, nag-iisip siya ng mga ideya para sa show. Ang waitress sa tabi niya ay nagbigay ng payo, at lumabas na dating screenwriter pala ito na nagretiro sa edad na 40. Ang trabahong iyon ay unti-unting nawawala, kaya maraming babaeng screenwriter ang humihinto sa edad na iyon. Ngayong taon, 32 anyos na si Minray. Pagbalik sa opisina, ipinakita ni Minray ang kanyang ideya kay Jae-young. Nasiyahan si Jae-young sa mga larawang nakita niya. Nagmakaawa si Minray na maging opisyal na manunulat. Kahit pambungad lang, gusto niyang subukan para hindi masayang ang oras. Ipinasa ito ni Jae-young kay Jo-hyun, ngunit tumutol siya dahil hindi pa kaya ng isang baguhan ang ganoong trabaho. Gayunpaman, sobrang impressed si Jae-young sa kakayahan ni Minray. Nang gabing iyon, personal na nagmakaawa si Minray sa kapatid. Bagamat malamig pa rin ang ugali nito, bumili siya ng damit para sa palabas. Kaya pumayag si Jo-hyun na suportahan si Minray bilang manunulat. Alam ito ni Minray at labis siyang natuwa. Masaya siyang pumili ng mga damit. Mabilis kumalat kay Kim Shin ang balita tungkol kay Minray. Ipinakilala rin siya sa Haunted House Tour Project na magsisilbing inspirasyon para sa palabas.
Sina Min Ray at Kim Shin ang magsasagawa nito. Ngunit nag-aalala siya sa kakayahan ni Min Ray sa harap ng kamera. Biglang dumaan si Seo Cho, kaya agad na hiniling ni Sam Chon na turuan niya si Min Ray sa paggamit ng kamera. Ito ang unang pagkakataon na nagkasama silang muli matapos ang proposal. Matapos mag-isip, inamin ni Seo Cho ang kanyang pagkakamali dahil hindi niya naisip ang damdamin ni Min Ray. Labis din siyang nakaramdam ng guilt dahil hindi niya maintindihan ang tunay na gusto ng kanyang puso. Inihayag naman ni Min Ray ang katotohanan tungkol sa babae mula sa hinaharap na kung pakakasalan niya si Kim Shin, may masamang mangyayari. Dahil dito, maraming bagay ang pinag-isipan ni Min Ray. Sinabi rin niya kay Seo Cho na gusto niya si Kim Shin. Ngunit para kay Seo Cho, nadadala lang siya ng hula, kaya nagkamali ng damdamin si Min Ray. Hiling niya, pakinggan muli nito ang kanyang puso. Nang malapit nang lumubog ang araw, nasa harap na sila ng isang abandonadong bahay. Nagpanggap si Kim Shin na matapang, ngunit nang buksan ang pinto, agad siyang nawalan ng lakas ng loob. Puno ng sapot ang loob ng bahay, kaya natakot ang dalawa. Pagpasok nila, nagulat sila nang makitang may mga kamerang nakaset up. Sa oras na yon, nakatanggap si Min Ray ng mensahe mula kay Seo Cho. Tinanong nito kung napag-isipan na niya ang kanyang nararamdaman. Sumagot si Min Ray na tila tama nga si Seo Cho. Ang mensaheng iyon ay nagbigay ng higit na pag-asa sa kanya. Nakita ni Hajung si Seo Cho na nag-iisa, kaya nilapitan niya ito. Pagkatapos, nagtungo silang dalawa sa isang beer house. Doon, nagkwento si Seo Cho kay Hajung tungkol sa kanyang kabataan. Maraming laruan siya noon, ngunit ang pinakanaakit sa kanya ay ang keychain ng kotse na napanalunan niya. Ikinuwento ito ni Seo Cho upang patunayan na hindi siya susuko kay Min Ray. Gagawin niya ang lahat hanggang makuha niya ito. Nang marinig ito ni Hajung, hindi na siya makapangiti. Kahit sinabing tutulong siya, labis na nasaktan ang kanyang puso. Kaya uminom siya ng uminom hanggang sa malasing. Sakto namang may sumagot sa telepono ni Hajung. Tinulungan ng babae si Hajung na sumakay ng taxi pauwi. Mahal na mahal ni Hajung si Seo Cho, kaya ganoon na lamang ang kanyang kalungkutan. Sa oras ding iyon, nakilala ng babae si Jo Hyun. Habang nag-uusap sila, nalaman niyang magkasama sina Kim Shin at Min Ray sa haunted house. Doon nabuo ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Galit na sinisi ng babae si Jo Hyun sa patuloy nitong pagpapares sa dalawa. Samantala, sa haunted house, naging mas malapit sina Min Ray at Kim Shin. Aksidenteng nasunog ni Min Ray ang kanyang paa kanina, kaya't sobrang sakit ng kanyang sugat. Labis na nag-alala si Kim Shin nang makita ito. Agad siyang umupo at binendahan ang sugat. Ang ganitong pag-aalaga ay laging nagpapakilig sa mga babae, at hindi rin napigilan ni Min Ray ang kanyang puso. Habang nangyayari iyon, itinanggi ni Jo Hyun ang mga paratang ng babae. Akala niya ay walang masama sa pagitan ng dalawa, ngunit iginiit ng babae na meron, dahil siya pala ang kapatid ni Jo Hyun, si Min Ray. Napagpasyahan ng babae na sabihin kay Jo Hyun ang totoo tungkol sa kanya. Siyempre, ayaw ni Jo Hyun makinig sa mga kalokohan, ngunit sinabi ng babae na ang peklat niya ay dulot ni Jo Hyun. Inihayag lamang ito ni Jo Hyun kay Min Ray nang ihatid siya sa altar. Sa ngayon, lihim pa ito kaya't walang nakakaalam. Sa puntong iyon, napilitan si Jo Hyun na maniwala sa sinabi ng babae. Sa sandaling yumuko si Kim Shin sa mukha ni Min Ray, naalala nito ang sinabi ni Seo Cho, kaya umiwas siya upang tanggihan ang halik. Pagkatapos, bumalik sila sa kanilang trabaho. Unti-unting bumaling ang kamera sa madilim at tahimik na tanawin ng haunted house. Sa loob ay may bakanteng silid na may dalawang mannequin na nakasuot ng damit pangkasal. Ang may-ari pala ng villa ay isang lalaking labis ang pagmamahal sa kanyang asawa. Bago siya namatay, nag-iwan siya ng mensahe para dito. Binasa ni Kim Shin at Min Ray ang sulat pamamaalam at nalungkot para sa may-ari. Hindi na kayanan ng asawa ang sakit kaya sinundan niya ang kanyang kabiyak. Walang multo sa bahay na yon, isang malungkot na kwento ng pag-ibig lamang. Naalala ni Min Ray ang sinabi ng babae at naramdaman niyang mahirap tanggapin ang pagkawala ng pag-ibig. Pagbalik sa lungsod, nakausap ni Min Ray at Kim Shin si Sam Chul tungkol sa inabandonang bahay. Wala talagang multo roon, ngunit gusto ni Sam Chul magdagdag ng espiritual na elemento para mas makaakit ng manonood. Ayaw pa rin ni Kim Shin manlinlang, kaya sila ni Min Ray ang nag-edit, ngunit hindi nila hinayaang mabaluktot ang palabas. Nakita ni Jo Hyun kung gaano kalapit at komportable sina Min Ray at Kim Shin sa isa't isa. Pagdating niya sa bahay, muling nakita niya ang babae. Para makasigurado, humingi si Jo Hyun ng ilang hibla ng buhok para sa test. Kinabukasan, nais pa rin ni Jo Hyun na makausap si Min Ray. Gusto niyang maging TV drama writer ang kapatid dahil mahirap ang trabaho nito at maikli ang career. Nalungkot din si Min Ray sa mga sinabi ni Jo Hyun at agad humingi ng payo kay Kim Shin. Inaasahan na yon ni Jo Hyun. Pagkakita kay Kim Shin, agad sinabi ni Jo Hyun na kapatid niya si Min Ray at balak niya itong ilipat. Siyempre, hindi pumayag si Kim Shin, ngunit wala siyang magawa upang pigilan si Jo Hyun. Nang malaman ni Kim Shin, agad niyang kinausap si Min Ray. Nais din niyang humingi ng payo tungkol dito. Naalala ni Kim Shin ang sinabi ni Jo Hyun, kaya pinayuhan niyang makinig si Min Ray dito. Nagpa siyang manatili si Min Ray, ngunit sinusubukan lamang niyang alamin ang malasakit ni Kim Shin.
Hindi niya nakuha ang inaasahan dahil ayaw ni Kim Shin na mahulog si Min Ray sa kanya. Nagsinungaling siya sa sarili at sinabi na dapat si Min Ray ang magpasya dahil bawat isa ay may sariling buhay. Nang malaman ito ni Seo Cho, tumakbo siya upang pigilan si Min Ray sa pag-alis. Hinimok niya itong mas mabuting manatili anuman ang mangyari. Naantig si Min Ray sa mga salita ni Seo Cho at napaiyak. Unti-unti ring napapalapit ang puso ni Min Ray kay Seo Cho. Pagkatapos, kumain sila ng pansit sa isang tindahan. Gusto kasi ni Seo Cho na mapag-isa sila ni Min Ray. Nang makita si Hajung sa labas, mataktikang pinaalis niya ito. Ang mga salitang pampalakas loob ni Seo Cho ay muling nagbigay gana kay Min Ray. Ngunit pagbalik ni Min Ray sa opisina, may iba nang nakaupo sa kanyang pwesto. Pinalitan siya ni Sam Chul bilang manunulat dahil sa tingin niya ay kulang pa sa karanasan si Min Ray. Tanging si Seo Cho ang nanindigan upang ipaglaban ang karapatan niya. Hiniling niya kay Sam Chul na ibalik si Min Ray bilang pangunahing manunulat, ngunit minata lamang siya ni Sam Chul dahil isa lamang daw siyang kameraman. Sinubukan din ni Min Ray kausapin si Sam Chul, ngunit puro panlalait lamang ang natanggap niya. Tinandaan ni Seo Cho ang pang-aalipustang ito at nangakong maghihiganti kapag siya ay naging chairman. Nang malaman ito ni Kim Shin, balak din niyang kausapin si Sam Chul, ngunit agad siyang pinigilan ni Jo Hyun. Gusto rin ni Jo Hyun ipaglaban ang kanyang kapatid, ngunit dahil ordinaryong empleyado lamang siya, pinili niyang manahimik. Sa oras na ito, ginagamot ni Min Ray ang kanyang sugat. Tanging si Seo Cho lamang ang nasa tabi niya noon. Siya mismo ang nagdala kay Min Ray sa ospital para magamot. Kahit desperado si Min Ray, bumalik pa rin siya upang makinig. Si Kim Shin naman ang bumasa ng buong script ni Min Ray sa air. Labis ang tuwa ni Min Ray nang marinig ang kanyang mga salita. Tumakbo siya upang hanapin si Kim Shin, ngunit umalis na ito at hindi sinagot ang kanyang mga tawag. Umalis si Kim Shin dahil sa pag-aalala ni Jo Hyun. Inaabangan ng team ni Min Ray ang pilot broadcast. Naghintay silang lahat hanggang alas 7 ng gabi. Sa huli, lumampas sa 10% ang rating ng manonood. Ngunit kinansela ng chairman ang programa dahil mababa sa 10% ang lokal na viewership. Agad sinabi ni Seo Cho sa kanyang lola na mataas ang rating para sa late night show. Nakita niyang ayaw pa rin ng lola, kaya nagbanta siyang hindi niya mamanahin ang kumpanya. Dahil dito, napilitang sumuko ang Pangulo at agad inaprubahan ang programa ng team ni Kim Shin. Labis na natuwa ang lahat. Nais ng chairwoman na imbitahan ni Seo Cho si Min Ray sa hapunan. Agad niya itong tinawagan at sinabi ang balita. Narinig ni Hajung ang tawag sa telepono ng dalawa. Agad siyang naghinala sa papel ng babae sa relasyon nila. Noong nakaraang araw, kinuha ni Hajung ang talaarawan ng babae kaya't lalo siyang nagduda at nais itong siya sa atin. Pumasok siya sa kwarto ng babae upang hanapin ang talaarawan. Samantala, dinala ni Seo Cho si Min Ray sa isang mamahaling restaurant. Dahil alam ni Min Ray na mahal doon, nag-atubili siyang pumasok. Maya-maya, dumating din si Kim Shin ayon sa mensahe ng babae. Hindi niya maintindihan ang layunin ng babae nang makita si Min Ray na masayang kumakain kasama ang chairwoman at si Seo Cho. Lumabas na lahat ng ito ay plano pala ni Seo Cho. Gusto niyang malaman ni Kim Shin ang kanyang lugar. Layunin ng babae na ipaalam kay Kim Shin na pamangkin ng chairman si Seo Cho. Tinawagan din ni Seo Cho si Kim Shin at hiniling na itago muna ang katotohanan dahil kailangan niyang magkunwaring mahirap upang matuto. Labis na nagalit si Kim Shin at sinisi ang babae sa pakikitungo nito sa kanya. Tinanong niya kung bakit ito galit at laging sinisikap siyang pahirapan. Nais ng babae na ikwento ang lahat ng nangyari kina Kim Shin at Min Ray. Pagkakasal nila, humiga lamang si Kim Shin sa sofa at tumangging pumasok sa trabaho. Si Min Ray lamang ang nagtrabaho at pag-uwi niya, magulo ang bahay. Ang kanilang buhay mag-asawa ay puno ng pagod. Pinayuhan ng babae si Kim Shin na isuko si Min Ray kay Seo Cho dahil hindi siya mananalo. Noon, tinanong ng chairman si Min Ray kung nais niyang mag-asawa ng mayaman. Nakakagulat, ngunit hindi iyon ang gusto ni Min Ray. Para sa kanya, hindi komportable ang pag-aasawa ng mayaman at hindi niya matutupad ang kanyang pangarap. Tinanong din ni Min Ray ang chairwoman kung masaya ba siya at ano ang pangarap niya. Nanahimik ng matagal ang chairwoman dahil sa tanong. Sa hapunan, naging malapit si Min Ray kay Seo Cho. Naisip tuloy ng chairwoman na gusto talaga ni Min Ray si Seo Cho. Ngunit itinanggi ito ni Min Ray at inamin na may ibang lalaking gusto siya. Hindi natuwa ang chairwoman sa narinig ngunit pinilit pa ring mumiti. Nang umalis si Min Ray, tinawagan ng chairwoman si Seo Cho at sinisi siya. Hindi niya maintindihan kung bakit mahal ni Seo Cho ang walang talentong si Min Ray bukod pa sa may ibang gusto rin ito. Gayunpaman, iginiit ni Seo Cho na ipaglaban at protektahan ang kanyang pag-ibig. Tinanong din niya ang chairwoman kung ano ang pangarap nito. Sabi niya, mula pagkabata, pangarap na niyang maging asawa ng chairwoman. Siguro si Min Ray lamang ang taong walang ganitong pangarap sa mundo. Para sa programa, naghanap si Min Ray ng ideya. Nagbasa siya ng dyaryo, ngunit wala pa ring maisip. Malapit na siyang sumuko nang makakita siya ng balita tungkol sa bar na nagbebenta ng peking alak. Agad siyang pumunta sa pulis upang humingi ng impormasyon tungkol sa bar na yon. Pagkatapos, bumili siya ng kagamitan sa isang tindahan ng hidden camera.
Pagkatapos maghanda, pumunta si Min Ray sa bar na nabasa niya sa dyaryo upang humingi ng part-time na trabaho. Kinabukasan, nagmadali siyang pumunta sa kumpanya at ibinahagi sa lahat ang kanyang plano. Nagulat ang lahat sa bagong hitsura ni Min Ray, ngunit nag-alala sila nang malaman na papasok siya sa teritoryo ng mga gumagawa ng pekeng alak. Naisip ni Jo Hyun na napakadelikado nito, kaya hiniling niya sa kapatid na itigil ang plano. Tanging si Seo Cho lamang ang sumuporta at pumuri sa ideya ni Min Ray. Nagboluntaryo pa siya na samahan si Min Ray sa field trip para protektahan nito. Kaya't hiniling ni Jo Hyun kay Seo Cho na bantayan si Min Ray. Mula sa malayo, nakita ni Kim Shin ang dalawa at hindi niya nagustuhan ang kanyang nakita. Nang gabing iyon, nagsimula sina Seo Cho at Min Ray na magsanay sa lihim na pagkuha ng video. Sa tulong ng detalyadong pagtuturo ni Seo Cho, natutunan ni Min Ray kung paano gamitin ang lihim na kamera. Pagkatapos ng ensayo, hinatid pa ni Seo Cho si Min Ray pauwi. Ngunit pagkaalis niya, agad na naisip ni Min Ray si Kim Shin. Nagtaka siya kung bakit hindi siya kinontak nito mula nang umalis sila sa bahay na pinagmumultuhan. Hindi alam ni Min Ray na tahimik siyang minamasdan ni Kim Shin mula sa malayo. Samantala, dahil hindi matanggap ni Hajung na inagaw ni Min Ray si Seo Cho, pumasok siya upang basahin ang talarawan. Habang nagbabasa siya, bumalik ang may-ari nito. Ngunit hindi natakot si Hajung at tinanong ang babae tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kahit nagsinungaling ang babae na nagsusulat lang siya ng nobela, hindi siya naloko ni Hajung. Kinabukasan, nang pumunta si Hajung sa kumpanya, nakita niya ang talaarawan ni Min Ray. Kinuha niya ito ng walang pag-alinlangan at binasa. Mabilis siyang kumuha ng litrato at ipinadala para ma-verify ang sulat kamay sa ninakaw na talaarawan. Muli niyang nakita ang babae na lumabas ng bahay ng chairwoman. Hindi niya pinalampas ang pagkakataong habulin ito, ngunit ang naabutan lamang niya ay ang babaeng naglalakad. Tumingin ang babae sa paligid, inalala ang nakaraan, at naisip ang kasayahan niya noon kasama ang kanyang minamahal. Napaiyak siya habang iniisip ang lahat at nagtungo sa bar. Isang lalaking nakaitim mula sa hinaharap ang nakakita sa kanya at naantig, ngunit dahil sa kakaibang ugali ng lalaki, nagsimulang maghinala si Hajung. Kahit sinubukan ni Seokjin tumakas, pinilit niya itong habulin. Pagkatapos, nagtago si Hajung sa isang sulok at doon niya narinig ang usapan ni Seokjin. Kasabay nito, natanggap niya ang resulta ng pagsusuri sa sulat kamay. Nang malaman ni Hajung ang totoo, sinabi niya kay Seo Cho na isang tao lamang ang babae at si Min Ray. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Seo Cho. Ayon kay Hajung, sa talaarawan ng babae, ikakasal sina Min Ray at Kim Shin. Ngunit tumawa lang si Seo Cho at lalong hindi naniwala sapagkat imposible raw na magpakasal ang dalawa. Nang makausap ni Seo Cho ang babae, nais niya itong kumbinsihin para makuha si Min Ray. Matapos ang tagumpay ng grupo ni Min Ray, nagbigay si Jo Hyun ng bonus at niyaya silang magpiknik. Sa isang magandang araw ng taglagas, dumating ang buong grupo sa suburb. Hindi kumpleto ang masayang piknik kung walang larong panggrupo. Masaya silang naglaro ng magkakasama. Si Kim Shin lamang, na may autism, ang nag-iisa sa silid, ngunit nahatak din ng tawanan. Kahit nasasabik siya, nakaupo lang siya at nanood. Kalaunan, nagboluntaryo siyang magputol ng kahoy, ngunit hindi naging maganda ang kinalabasan. Nakita ni Min Ray ang kanyang paghihirap, kaya kinausap niya ito para palakasin ng loob. Unang pag-uusap nila yon matapos ang mahabang panahon, ngunit walang masabi si Kim Shin. Pinuna niya ang maikling buhok ni Min Ray na hindi raw bagay dito. Wala rin siyang masabi upang palakasin ang loob nito. Dahil dito, labis na nasaktan si Min Ray. Sa huli, sinabi niya na gagawin niya ang lahat para walang pagsisihan at umaasa siyang ganoon din ang gagawin ni Kim Shin. Samantala, hinanap ni Hajung si Seo Cho na nag-isa. Akala niya mas naging malapit sila, ngunit sinabi nitong dinala niya si Min Ray para makilala ang chairman. Hiniling din ni Seo Cho kay Hajung na magsalita ng mabuti tungkol kay Min Ray sa harap ng kanyang lola. Hindi niya pinansin ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Hajung. Sinisi ni Hajung si Seo Cho dahil hindi nito pinansin ang kanyang damdamin. Dati, tumutulong siya, ngunit ngayon hindi na niya kaya dahil sobrang gusto niya si Seo Cho. Nang maghapunan silang lahat, walang masaya sa apat. Nang umupo sila sa tabi ng apoy, bawat isa'y tumingin sa ibang direksyon. Gusto ni Jo Hyun sirain ang tensyon, kaya nagmungkahi siya ng laro ng pagsasabi ng totoo. Nakakagulat, si Kim Shin ang unang nagboluntaryo. Sinabi niya na gusto niya si Min Ray. Tumingin si Kim Shin kay Seo Cho at tinanong kung sino ang gusto nito. Ang tanong ay nagdulot ng kalituhan sa lahat. Naramdaman ni Jo Hyun ang bigat ng sitwasyon. Maya-maya, nagbiro ang lahat tungkol kay Min Ray, ngunit ang biro ay nagdulot ng sama ng loob. Nainis at umalis si Min Ray, iniisip na tinutukso siya ni Kim Shin. Isang pag-amin lang ang nagdala ng pagtatalo at hindi niya naramdaman na gusto siya talaga ni Kim Shin. Hindi rin naging masaya si Seo Cho pagkatapos noon. Sinubukan siyang aliwin ni Hajung, ngunit nagduda siya rito. Itinanggi ni Hajung na mahal niya ang pera at ipinahayag na minahal niya si Seo Cho mula pa nang una silang mag-usap ng masinsinan. Gayunpaman, labis siyang nasaktan sa pagdududa ni Seo Cho. Kinabukasan, nagsimula si Min Ray bilang server sa bar. Nagkunwaring customer si Seo Cho at nagtanong tungkol sa kanya. Si Kim Shin din ang nag-alaga kay Min Ray sa bar.
Dahil sa kanilang dating relasyon, humingi si Kim Shin ng tulong. Sa pamamagitan ng isang lalaking empleyado, nalaman niya na nandoon si Seo Cho upang tulungan si Min Ray. Kaya't hiniling niya na makausap si Seo Cho. Tinanong niya kung kailan babalik si Seo Cho sa tunay niyang posisyon at kung kailan siya tatanggalin sa trabaho. Ngumiti lamang si Seo Cho at sinabing kailangan pa ng kumpanya si Kim Shin. Kaya't hindi pa muna siya tatanggalin. Samantala, sa kusina ng bar, masigasig na nagtrabaho si Min Ray. Isang babaeng katulong ang nasugatan at maingat na binandahan niya ito. Dahil dito, nakita ng babae ang kabutihan ni Min Ray at tinuruan siyang maghalo ng alak. Lihim na inilabas ni Min Ray ang kanyang telepono upang mag-report, ngunit napansin ito ng isang siga. Nang tingnan ang cellphone at walang makita, hindi na ito pinansin. Pagkatapos noon, dinala si Min Ray sa bodega ng alak. Maraming kemikal ang nakalagay sa mesa. Bago siya magsimulang maghalo, sinuri muna ang kanyang katawan. Mabuti na lamang at ang babaeng katulong ay hindi nagulat ng kanyang dalang aparato. Ngunit dahil patuloy ang kanyang lihim na gawain, naging suspetsoso ang gwardiya. Lumapit siya upang siyasatin at nakita ang nakatagong kamera sa salamin ni Min Ray. Galit niyang binasag ang salamin. Pinalayas nila ang babaeng katulong dahil inakala nilang walang sala ito, ngunit si Min Ray ay iginapos para sa interogasyon. Ang waiter na kakilala ni Kim Shin ay nagdala ng pagkain sa mga tulisan upang suriin ang sitwasyon at agad itong iniulat kay Kim Shin. Alam na rin ito ni Jo Hyun. Nagkunwaring pupunta sa CR ang katulong at mabilis na tinawagan si Seo Cho upang ipaalam ang nangyari. Agad siyang nagpadala ng mga bodyguard sa bar. Nang oras na yon, sinisira na ng mga nagbebenta ng alak ang lahat ng ebidensya at tinatanong si Min Ray. Bigla may narinig na ingay sa labas. Dumating ang mga bodyguard ni Seo Cho at nagdulot ng kaguluhan. Sa wakas, tumawag si Jo Hyun sa pulisya at nailigtas si Min Ray. Kahit pinilit makipagtalo ng tindero ng alak dahil akala niya ay walang ebidensya, lumabas na may isa pang kamera si Min Ray sa kanyang kwintas. Ipinagmalaki ni Kim Shin ang tapang ni Min Ray sa harap ng panganib. Mabilis na humanap ng dahilan si Seo Cho upang maibalik si Min Ray sa istasyon. Ngunit kahit nagsumikap si Min Ray sa lihim na pagkuha, nakalimutan niya ang pangunahing paksa. Agad siyang pinaalalahanan ni Jo Hyun na hindi ito ang balitang dapat gawin. Walang saysay ang ulat tungkol sa peking alak lamang. Kung hindi nila maayos ang video ngayon, masasayang ang lahat ng pagsisikap at panganib ni Min Ray. Dahil dito, muntik nang maiyak si Min Ray sa kawalan ng magawa. Nakita ito ni Seo Cho at agad siyang inaliw. Nang malaman ni Kim Shin, tinawag niya sina Jo Hyun at Seo Cho upang mag-isip ng solusyon. Napagpasyahan nilang ibigay ang balita sa news team, ngunit ingatan ang proseso ng pagkuha. Gagamitin nila ito bilang programang pang-edukasyon tungkol sa peking alak. Sa ganitong paraan, malulutas ang lahat ng problema. Pagkatapos ng usapan, pinuntahan ni Kim Shin at Seo Cho ang chairwoman at humingi ng pahintulot para sa programa. Isang bagay lang ang nakita ng chairwoman na nagustuhan ng dalawa kay Min Ray. Sa huli, ang programang isinulat ni Min Ray ay nai-broadcast. Bawat linya ng pambungad ni Kim Shin ay isinulat ni Min Ray, kaya't sobrang saya niya. Dahil dito, lalo pang nagustuhan ni Min Ray si Kim Shin. Ibinahagi ito ni Min Ray kay Jo Hyun, ngunit tumutol siya. Nag-away sila sa parke. Samantala, pumunta si Seo Cho kay Min Ray upang sabihin na siya ang magiging may-ari. Ngunit isang babae ang sumagot sa telepono. Dahil dito, natuklasan ni Seo Cho kung saan nag-uusap sina Min Ray at Jo Hyun. Narinig niya ang pag-amin ni Min Ray na gusto niya si Kim Shin. Kahit tumutol si Jo Hyun, pinagtanggol pa rin ni Min Ray si Kim Shin. Galit na umalis si Jo Hyun at agad na tinawagan si Kim Shin. Sinabi niyang pumunta ito sa kumpanya para mag-usap. May dahilan ang pagtutol ni Jo Hyun. Kinumpirma na ni Jo Hyun na ang babae ay si Min Ray sa hinaharap, kaya tinawagan niya ito at humingi ng tawad. Agad na nagpunta ang babae kay Jo Hyun. Gusto niyang malaman kung bakit bumalik ito sa nakaraan. Gusto ni Jo Hyun pigilan ang masamang kapalaran ng kapatid at ni Kim Shin, kaya pinakilala niya ang babae kay Kim Shin. Para maintindihan ni Kim Shin ang lahat, iniwan ni Jo Hyun ang resulta ng test at umalis. Hindi na kailangang magpanggap ng babae bilang manghuhula at inamin niya ang tungkol sa hinaharap ni Kim Shin at Min Ray. Ang kwento ng pag-ibig nila pagkatapos ng kasal ay lubos na nagbago. Noong una, sobra silang nagmamahalan at nagkaroon pa ng isang anak. Pero dahil sa problema sa trabaho ni Kim Shin, sinira ni Jo Hyun ang relasyon nila ni Min Ray. Dahil dito, dumami ang away ni Kim Shin at ng kanyang asawa. Hanggang isang araw, habang nag-aaway sila, hindi nila napansin na tumakbo ang anak nila sa kalye. Nakita ni Kim Shin at Min Ray, pero dahil sa pagtatalo, hindi nila pinansin. Ang kanilang kapabayaan ang naging dahilan ng aksidente ng bata. Ang kanilang pagmamataas ang kumitil sa buhay ng anak nila. Umiyak ang babae at nagsalita ng may pighati. Samantala, sa parke, lumapit si Seo Cho para kausapin si Min Ray. Alam ni Seo Cho na gusto ni Min Ray si Kim Shin, pero iniisip niyang pansamantala lang. Hindi susuko si Seo Cho at hihintayin niyang magbago ang isip ni Min Ray. Pagkatapos magsalita, iniwan niya ang regalo at umalis. Pag-uwi ni Min Ray, nakita niya si Jo Hyun kasama ang babae.
Hindi niya alam ang nangyari pero mukhang mahina ang babae. Pagkakita ni Jo Hyun kay Min Rae, agad niya itong niyakap at sinabi na dapat siyang maging masaya. Hindi alam ni Min Rae na lahat ay nagsisikap para sa kanyang kaligayahan. Kinabukasan, nang pumasok si Min Rae, inaya niya si Kim Shin na magtanghalian. Masayang naghintay siya sa restaurant, ngunit hindi siya mukhang pagod o bored. Kahit nauna si Min Rae sa pagpapahayag ng damdamin, nag-aalangan pa rin si Kim Shin dahil sa sinabi ng babae kagabi. Nang makita niyang mahilig si Min Rae sa bata, lalo pang nag-alinlangan ang puso ni Kim Shin. Sa sandaling yon, nakatanggap si Kim Shin ng alok mula sa ibang istasyon ng TV. Doon siya nagkautang dahil sa paglabag sa kontrata. Ito ang binanggit ng babae. Ang desisyon ni Kim Shin ay malaking makakaapekto sa kaligayahan ni Min Rae. Sa dulo ng taon, nagsimula ang istasyon ng TV ng mga programa sa Pasko. Nag-isip din ng mga ideya ang team ni Min Rae. Humingi si Min Rae ng impormasyon kay Jae Young tungkol sa sikat na chef at agad siyang nag-book ng mesa para sa Pasko kasama si Kim Shin. Ngunit kinabukasan, nang pumasok si Min Rae, nalaman niyang nag-leave si Kim Shin. Lumabas na balak pala niyang maghanap ng bagong trabaho. Inanyayahan ng karibal na istasyon si Kim Shin bilang punong editor, ang posisyong matagal na niyang pinapangarap. Hinahanap ni Kim Shin ang babae at inamin niyang tama ang sinabi nito. Pero nagtataka siya kung bakit hindi nito binago ang sandaling muntik nang mawala ang anak. May mas malubhang nangyari kaya gusto niyang baguhin ang nakaraan. Pagbalik sa kumpanya, parang nawawala ang kaluluwa ni Kim Shin. Hindi niya napansin ang paglapit ni Min Rae. Nakita ni Min Rae ang kakaibang hitsura ni Kim Shin at nag-isip. Matapos ang bigong pag-amin, naging malamig si Kim Shin kay Min Rae. Halos nakalimutan na ni Min Rae si Seo Cho kahit laging nasa tabi. Sabay na nag-leave si Kim Shin at nag-report na may sakit si Seo Cho. Pero nagkunwari lang siya para maghanda sa pagbabalik sa tunay na posisyon. Nakipagkita si Seo Cho kay Hajung para ipaalam ang planong ito. Nagulat si Hajung at naisip na hindi na gusto ni Seo Cho si Min Rae. Pero mas maaga pa pala ang damdamin ni Seo Cho kay Min Rae. Ikinuwento ni Seo Cho kay Hajung ang tungkol sa Jeju Island. Doon nagsimula ang pagmamahal ni Seo Cho kay Min Rae. Napansin ni Hajung na araw din yon ng aksidente niya, kaya nagbago ang tadhana. Dapat siya pala ang mahal ni Seo Cho, kaya nalungkot siya at umalis. Kinausap ni Hajung ang chairwoman tungkol sa babaeng bumalik para baguhin ang tadhana. Hindi siya naniwala, pero sinabi niyang kahit hindi manugang si Min Rae, hindi rin mapupunta kay Hajung. Napangiti si Hajung ng pilit dahil dito. Bumalik si Seo Cho sa beach kung saan niya unang nakita si Min Rae. Kung hindi lang siya nausyoso noon, hindi sana siya ganito kalungkot ngayon. Pagkatapos mag-isip, lumitaw si Seo Cho para sa huling show kasama si Min Rae. Isa itong panlabas na Christmas activity shoot. Nagpunta sila sa sinehan, amusement park, at naranasan ang mga pang-araw-araw na gawain sa bakasyon. Nag-film sila hanggang alas 12 ng gabi. Binati ni Seo Cho si Min Rae ng maaga sa Pasko, natatakot na baka hindi na siya magkaroon ng pagkakataon. Nang pumutok ang paputok, niyakap ni Seo Cho si Min Rae bilang pamamaalam. Ito ang pamamaalam sa kasalukuyang pagkakakilanlan niya dahil pagkatapos nito, magbabago na ang kanyang identidad. Kinabukasan, nagulat si Min Rae at ang lahat ng makita ang liham ng pagbibitiw ni Seo Cho. Doon lang niya napagtanto na totoong pamamaalam pala ang ginawa ni Seo Cho kahapon. Bigla namang tumawag ang restaurant kung saan nag-book si Min Rae ng party. Ngayon, umaasa si Min Rae sa kanilang relasyon ni Kim Shin. Mabilis na lumipas ang panahon. Sa wakas, dumating na ang araw ng Pasko. Nagbihis at nag-ayos si Min Rae para pumunta sa restaurant ayon sa plano. Pero pagdating niya, nakita niya si Kim Shin. Ngunit sa oras na yon, nakikipag-date siya sa ibang babae. Kinuha ni Min Rae ang telepono para tawagan si Kim Shin, pero hindi niya ito sinagot. Hindi alam ni Min Rae na bagong kasosyo lang pala ang babae na nag-imbita kay Kim Shin. Ginamit ito ni Kim Shin para sumuko si Min Rae sa nararamdaman niya. Nakakaawa si Min Rae. Sa malamig na gabi ng Pasko, iniwan siya ng taong gusto niya. Pag-uwi niya, walang tao sa bahay, pati ang babae wala rin. Nalunod si Min Rae sa sakit ng puso, hindi niya alam na naospital pala ang kapatid. Tinago ni Jo Hyun ang sakit para hindi mag-alala ang kapatid niya. Nanatili si Min Rae sa bahay, malungkot dahil sa sirang puso. Sa labas, pumuputi ang paligid pero walang masayang Pasko. Kinabukasan, hinarap niya si Kim Shin pero tinanggap lang niya ang lamig nito. Sinabi niyang pansamantala lang daw ang nararamdaman niya at wala na siyang gusto. Nang marinig yon, umiyak si Min Rae at umalis ng nasasaktan. Kaagad pagkatapos, ipinadala si Kim Shin sa pulong ng mga shareholder. Dito, siya ang naging tagapagsalita. Kailangan niyang ipaalam ang bagong chairman at si Seo Cho yon. Nasaktan si Min Rae sa sinabi ni Kim Shin nang malaman niyang chairman na si Seo Cho. Ang balitang ito'y talagang nagulat sa buong team ni Jo Hyun. Natahimik si Sam Chan sa takot dahil may bagong posisyon na si Seo Cho. Nagulat din si Min Rae sa bagong posisyon ni Seo Cho pero hindi pa rin siya nagpakita ng paggalang o papuri kay Seo Cho. Dahil dito, mas lalo pang nagustuhan ni Seo Cho si Min Rae. Nag-alala sila ng mga lumang alaala sa library. Nakita mismo ni Kim Shin ang eksena nilang nagtatawanan at nag-uusap. Kahit nasasaktan siya, dinaan-daanan lang niya ito at lumakad.
Kahit ngayong araw ng panunungkulan ni Seo Cho bilang chairman, hindi nagpakita si Ha-jung sa kumpanya. Mabilis na nagtungo si Seo Cho sa bahay ni Ha-jung dahil sa matinding pagkamausisa. Bagamat maganda at maayos ang pananamit ni Ha-jung, hindi inaasahan na nakatira siya sa mahirap na lugar. Kaya nang makita ni Ha-jung si Seo Cho, labis siyang nahiya. Inamin din ni Ha-jung na dahil sa kahirapan, umasa siya ng kaunti nang malaman na magiging asawa niya si Seo Cho. Nakakalungkot lang na hindi dumating ang swerteng yon. Humingi ng paumanhin si Seo Cho dahil hindi niya mahal si Ha-jung. Ngunit bilang chairman, umaasa si Seo Cho na babalik si Ha-jung sa trabaho sa istasyon. Ngumiti si Ha-jung at nagkunwaring masaya. Ngunit agad siyang tumakbo para hanapin at sisihin ang babae. Sinisi ni Ha-jung ang babae sa lahat ng nangyari. Dahil sa pagbabalik niya sa nakaraan, naapektuhan ang kapalaran ng marami, kahit ginawa niya ito para sa ikasasaya ng lahat. Sa panahong ito, hindi masaya si Min Rae kahit hindi pa sila nagmamahala ni Kim Shin. Ngunit ang kalupitan ni Kim Shin ay naging dahilan para ayaw nilang magkita. Samantala, patuloy na hinihikayat ng babae mula sa karibal na istasyon si Kim Shin. May kumuha ng litrato kina Kim Shin at Chae-an na magkasama at inilathala ito sa diaryo. Agad-agad, pumasok si Kim Shin sa silid ni Seo Cho. Salungat sa inaasahan, ipinagmalaki ni Seo Cho na may mahusay siyang empleyado tulad ni Kim Shin. Ang ugali ni Seo Cho ay kahawig ng dating ugali ni Kim Shin. Marahil, ito ang paraan ni Seo Cho para maghiganti sa nakaraan. Ngunit nang bumisita si Seo Cho kay Min Rae, nakita niyang umiiyak ito dahil kay Kim Shin. Gayunpaman, masaya pa rin niyang inaliw at hinikayat si Min Rae. Pinayuhan niya itong lampasan ang sakit at magtiwala sa kanya. Pagkatapos, isinama niya ito sa paglalakad para magsaya. Ikinuwento niya ang masasayang alaala nila para mapangiti si Min Rae. Sa dulo ng daan, hinawakan ni Seo Cho ang kamay ni Min Rae at sinabing siya pa rin ang gusto niya. Kahit mahal na mahal ni Seo Cho si Min Rae, hindi pa rin ito makalimutan si Kim Shin. Nang magkita sina Min Rae at Kim Shin sa elevator, galit na galit si Min Rae. Ang kanilang mga sinabi ay sadyang nakakasakit sa isa't isa. Dahil natatakot sa malungkot na hinaharap, pinili nilang magpasakitan ngayon. Si Seo Cho naman ay nagbigay ng uniforme sa team ni Min Rae upang maganda ang kanilang suot. Ngunit bago pa sila nakapagdiwang, naaksidente ang buong team. Araw iyon ng espesyal na programa, ngunit naaksidente ang anak ni Gayaong, kaya si Min Rae ang naging pangunahing manunulat ng programa. Isang oportunidad at hamon ito, ngunit sineseryoso pa rin ni Min Rae ang kanyang trabaho. Mabilis niyang natapos ang paghahanda ng programa. Gabi na nang makauwi siya, narinig niya ang usapan ng babae at ng kapatid nito. Pinag-uusapan nila ang pagkamatay ni Kim Shin. Nang marinig ito, labis siyang nataranta at nag-alala. Sa ngayon, tanging katotohanan lamang ang masasabi ng babae, mula nang mamatay ang anak ni Min Rae at Kim Shin, kapwa sila nabubuhay sa kasalanan. Pagkatapos, namatay si Kim Shin sa isang aksidente. Talagang napakabigat ng balitang ito para kay Min Rae. Umiyak siya sa matinding sakit. Gayunpaman, sa gabi ng kanilang espesyal na programa, kailangan pa ring magsimula ang programa. Bago pa man mag-ere, natuklasan ni Ha-jung na sira ang headset ng coordinator. Nagsimula na ang programa, kaya walang makaalam kung ano ang gagawin. Mabilis na nakipag-ugnayan si Min Rae kay Ha-jung gamit ang headset ng telepono. Ginamit niya ang buong body language para makipag-usap kay Kim Shin. Ang kanilang pagtutulungan ang naging daan upang maayos na matapos ang programa. Sa pagkakataong iyon, dumating si Seo Cho upang sabihin ang isang mahalagang bagay kay Min Rae. Bago pa makapagsalita si Seo Cho, inihayag ni Kim Shin na aalis na siya sa TV station. Ang pahayag ni Kim Shin ay lubos na nakakuha ng atensyon ni Min Rae. Humingi ng paumanhin si Min Rae kay Seo Cho at tumakbo palabas upang hanapin si Kim Shin. Matapos ang pag-uusap, nalaman ni Min Rae na ginawa iyon ni Kim Shin para maging masaya sila. Sa huli, hiniling ni Kim Shin ang kaligayahan ni Min Rae at Seo Cho. Nang lumabas si Kim Shin, nanghina siya. Kailangan niyang iwan ang trabaho at ang babaeng mahal niya. Sa huli, sumakay si Kim Shin sa kotse ng ibang kumpanya at umalis. Nang bumalik si Min Rae, nakita niya si Seo Cho na naghihintay pa rin. Bilang unang pagkakataon ni Min Rae bilang pangunahing screenwriter, bumili si Seo Cho ng cake at bulaklak para sa kanya. Kinabukasan, inaya ni Seo Cho si Min Rae na uminom dahil malungkot ito. Tahimik siyang nakinig sa pagbubukas loob ni Min Rae. Kahit umiyak si Min Rae dahil kay Kim Shin, siya pa rin ang nagpunas ng luha nito. Kinabukasan, kumalat sa kumpanya na magkasintahan daw sina Min Rae at Seo Cho. Iisa lamang ang paraan ni Min Rae para sagutin ang mga chismis, kailangan niyang pagbutihin ang trabaho araw-araw. Si Gayaong ang nagbigay ng payo kay Min Rae. Hindi rin maganda ang takbo ng trabaho ni Seo Cho. Bilang batang chairman, inaapi siya ng matatandang shareholder. Mas mataas ang posisyon ni Seo Cho, mas malaki ang responsibilidad. Dahil sa pressure, tinawagan niya si Min Rae, ngunit ayaw nitong magkita sa opisina. Kaya ilang minuto lang, nasa bahay na ni Min Rae si Seo Cho. Nagluto ang babae ng masarap at masayang kumain silang apat. Pagkatapos kumain, hiniram ni Seo Cho ang kama ni Min Rae upang matulog. Naisip niya na mas komportable pala ang simpleng buhay na ito. Nang marinig ni Min Rae ang hinaing ni Seo Cho, naawa rin siya. Kung may hiling si Min Rae, sana ma-in love din siya kay Seo Cho.
Pagkatapos ng maraming nangyari, inaya rin ni Jo Hyun si Kim Shin kumain. Pagkatapos, inihayag ni Jo Hyun kay Kim Shin na may cancer siya. Mabuti na lang, maagang yugto pa lamang ang cancer ni Jo Hyun, kaya maaari pa siyang maligtas. Tinanong ni Jo Hyun si Kim Shin kung okay ang buhay at trabaho niya, ngunit bago makasagot, tinawag siya ni Chaeyon upang mamili ng damit. Nagkataon na sina Seo Cho at Min Rae ay namimili rin doon. Nang makita ni Seo Cho si Kim Shin, agad niyang hinila si Min Rae palayo at nagtungo sila sa flea market. Doon, masayang nagbiruan sina Min Rae at Seo Cho. Pag-uwi ni Min Rae, marami siyang dala para sa kanyang kapatid. Bumili pa siya ng ilang bag kasama ang babae, na labis na naantig nito. Siguro wala na siyang masyadong oras, kaya umupo silang tatlo at nagpalitrato. Matapos ang isang taon ng hindi matatag na trabaho, nagparty ang team ni Min Rae upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Dumalo rin si Seo Cho, ngunit gusto lamang niyang makita bilang kameraman. Nagkatinginan ng makahulugan sina Seo Cho at Min Rae. Puno ng tawa ang party, ngunit si Min Rae lang ang napilitang ngumiti. Pagkatapos ng party, naglakad sina Min Rae at Seo Cho sa kalye. Habang naglalakad kasama siya, mas naging madaldal at masayahin si Min Rae. Sa dulo ng kalsada, biglang hinawakan ni Seo Cho ang kamay ni Min Rae. Tahimik niyang pinagtibay ang kanyang pagtatapat. Umupo ang dalawa at nag-usap. Ikinuwento ni Min Rae kay Seo Cho ang unang pagkikita niya sa babae at ang kanyang karanasan sa Jeju Island. Doon lang inihayag ni Seo Cho na siya ang nagligtas kay Min Rae sa Jeju. Mula noon, nahulog na ang loob niya kay Min Rae. Samantala, sinundan ng babae si Jo Hyun pabalik sa realidad. Sa loob ng makina, kinuha ng babae ang manual ni Jo Hyun. Nang pilitin siyang magsabi, nalaman niya ang isang nakakabahalang bagay. Kahit bumalik ang babae sa hinaharap, walang magbabago. Kaya nagmadali siyang hanapin si Min Rae. Nakikinig si Min Rae sa pagtatapat ni Seo Cho. Inilabas ni Seo Cho ang singsing para sa kanyang mahal at ibinigay ito bilang patunay ng kanyang damdamin. Tinanggap ni Min Rae ang singsing at nagyakap silang dalawa. Hindi nila alam na bumalik na pala ang babae. Agad niyang kinausap si Jo Hyun at sinabi ang totoo. Napagtanto niya agad na ito ang teorya ng multiverse. Ibig sabihin, galing siya sa ibang universo. Sa ibang mundo, may ibang Min Rae at Jo Hyun din kung mahal ng Min Rae dito si Kim Shin, iba ang nangyari sa kabilang mundo. Mula simula hanggang dulo, nagsikap sila sa imposibleng sitwasyon. Kahit ganoon, itatago nila ang lihim na ito. Nang mabigyan ng singsing, tinawag siya ng chairwoman. Gusto nitong iwan ni Min Rae ang trabaho para sa paghahanda at layunin nitong itigil ang relasyon niya kay Seo Cho. Dahil sa singsing, usap-usapang magpapakasal na sila. Hindi nakatiis si Min Rae, kaya nagreklamo kay Seo Cho. Ngunit mumiti siya at sinabi na kung ganoon ang sabi ng tao, dapat nga silang magpakasal. Sa panukala ni Seo Cho, hindi naglakas loob si Min Rae na sabihin ang sabi ng chairwoman. Tahimik lamang siyang umiti, hindi sumasang-ayon o tumatanggi. Pagbalik sa opisina, patuloy na hinarap ni Min Rae ang masasamang chismis. Kaya agad niyang hiniling kay Jo Hyun na ilipat siya sa ibang departamento. Ayaw ni Min Rae na isipin ng iba na umaasa siya kay Seo Cho at ayaw niyang maapektuhan ang kanyang kapatid. Itinuturing niyang tapos na ang kanyang gawain. Nang gabing iyon, nag-ayos si Min Rae para sa party kasama si Seo Cho. Ngunit habang sinusubukan ang pabango, naisip niya si Kim Shin. Nasa puso pa rin ni Min Rae ang imahe ni Kim Shin. Kahapon, pinanood niya ang balita para makita siya. Sa party, bigla nilang nakasalubong si Kim Shin. Nang makita silang may pares na singsing, hindi nagustuhan ni Kim Shin. Gayunpaman, magalang pa ring bumati sina Min Rae at Kim Shin. Sa party, patuloy na tinitingnan ni Kim Shin si Min Rae. Tumatawa at masayang nakikipag-usap si Min Rae kay Seo Cho. Madalas din siyang tumingin kay Kim Shin na katabi ni Jo Hyun. Kahit may katabi sila, laging nagkikita ang kanilang mga mata. Nagkataong nagkita sila sa rooftop habang nagpapahangin. Konting tanungan lang, pinuri ni Kim Shin sina Min Rae at Seo Cho. Nadismaya si Min Rae at bumalik kay Seo Cho nang marinig ito. Pagka-uwi, malungkot ang hitsura ni Min Rae na labis nagpahirap sa damdamin ng babae. Kinabukasan, nakita ni Min Rae ang kapatid na masayang naglalakbay. Hindi pala naglakbay si Jo Hyun kundi nagpa-opera sa ospital. Nakakagulat, naghihintay si Kim Shin sa ospital para kay Jo Hyun. Alam ni Kim Shin na pupunta si Jo Hyun sa ospital ng mag-isa, kaya siya ang naging tagapag-alaga. Pagkatapos nito, opisyal na nagsimula ang operasyon. Sa labas, labis na nag-aalala at nagdarasal si Kim Shin. Sa bahay, hindi mapakali ang babae dahil takot siyang kunin ni Jo Hyun. Kaya nitong mga nakaraang araw, hindi siya nangahas lumabas. Pagkatapos, isinugod niya ang sarili sa ospital. Matapos magtanong, nalaman ni Min Rae ang kalagayan ng kapatid. Agad siyang tumakbo papunta sa ospital. Mabuti na lang, naging maayos ang operasyon ni Jo Hyun. Nang marinig na darating si Min Rae, umalis na rin si Kim Shin. Dito, inihayag ng babae kay Kim Shin ang tungkol sa multiverse. Masaya si Kim Shin pero huli na para sa kanya at kay Min Rae. Walang alam si Min Rae at umiyak sa tabi ng kapatid. Kumalma lamang siya nang malaman na okay ang kapatid. Nakita ito ng babae at lalo siyang nakaramdam ng guilt. Nang magbayad si Min Rae ng hospital bill, nalaman niyang naunang dumuon si Kim Shin.
Agad niya itong tinawagan upang magpasalamat. Naramdaman ni Min Ray na may pagtingin pa si Kim Shin sa kanya, kaya tumibok ng mabilis ang puso niya. Nang maging punong patnugot ng TK Group si Kim Shin, nagsimula rin siyang pumasok sa mundo ng mayayaman. Masigasig ang kanyang bagong babaeng boss, at patuloy siyang isinama ni Cha-in sa mga party ng mayayaman. Sa mga pagtitipong iyon, hiningi ng ama ni Cha-in kay Kim Shin na magbigay ng impormasyong kapaki-pakinabang sa grupo bilang editor ng TK. Ngunit tapat na tao si Kim Shin, kaya hindi siya pumayag. Ngayong araw, may dalawang reporter na nagbigay kay Kim Shin ng balita tungkol sa insidente sa TK Group. Dahil kulang ang ebidensya, tumanggi siyang iulat ang balita. Samantala, papunta sa trabaho si Min Ray nang makasalubong niya ang isang lalaking nagpoprotesta. Ang lalaking ito ang biktima ng insidente sa TK Group, namatay ang anak niya sa nakakalasong gas ng kumpanya, ngunit itinanggi nila at sinisi siya. Nang marinig ni Min Ray ang kwento, labis siyang nalungkot. Nangako siyang gagawa ng programa tungkol dito. Ngunit nang iminungkahi niya ito, nalaman niyang hinarang ng TK Group ang pag-uulat ng media. Gayunpaman, pinayuhan pa rin siya ng mga boss na magpa-interview. Nang lumabas siya, nakita niya ang mga reporter na nagtatanong sa nagpoprotesta. Sinabi ni Sang Ho na magdadala ang iba ng impormasyon kay Kim Shin. Tinawagan ni Min Ray ang babae tungkol sa pagkatanggal at multa kay Kim Shin. Naisip ni Min Ray na kung mag-uulat si Kim Shin, mangyayari rin ito sa kanya. Pumunta siya sa trabaho ni Kim Shin at nakakita ng welga para sa kalayaan ng pamamahayag. Nang makita ni Kim Shin si Min Ray doon, labis siyang nagulat. Nang malaman niyang dumating siya dahil nag-aalala sa trabaho, hindi siya nagpasalamat, bagkus sinisi pa siya sa walang kabuluhang pag-aalala. Pinayuhan niya itong lumayo at huwag nang mag-alala sa kanya. Ang mga salita ni Kim Shin ay lubos na nagpahirap kay Min Ray, kaya matatag siyang umalis. Samantala, may nangyari sa bahay ng babae. Ang mga tao mula sa hinaharap ay nagpanggap na tagahatid upang lapitan siya. Sinabihan siya na bumalik agad dahil may naghihintay sa kanya sa hinaharap. Buhay pa raw ang taong nagngangalang Kim Shin. Nawalan ng malay ang babae nang marinig ang balitang ito. Nang makauwi si Min Ray, nakita niya ang dalawang estranghero na may bitbit na babae. Magwawala sana si Min Ray nang malaman niyang hindi pala siya ang babaeng iyon. Kahit hindi maintindihan ni Min Ray ang nangyayari, agad niyang dinala ang babae sa ospital. Hindi nagtagal ay dumating din si Jo Hyun at agad niyang tinanong ang dalawang lalaking nakaitim. Pagkatapos, nalaman ni Jo Hyun na buhay pa si Kim Shin sa parallel world. Sa oras na yon, na-broadcast din ang balita ni Kim Shin, pero hindi tulad ng inaasahan, hindi binanggit ang insidente ng TK Group. Kinabukasan, personal na pumunta si Min Ray sa bahay ni Sang Ho upang magtanong. Nang maintindihan ang sitwasyon, sinabi niyang matapang na magpatotoo sa balita. Sa oras na yon, nakatanggap si Min Ray ng tawag mula kay Jo Hyun. Ang babaeng ito galing sa hinaharap ay naglakbay pabalik 25 taon sa nakaraan. Pagkatapos ng bawat tulog, naging buo siya. Matapos magulat kahapon, nakalimutan ng babae ang ilang alaala niya. Paggising niya, hiningi niyang hanapin si Kim Shin at matagal bago siya kumalma. Nagbihis si Min Ray at ang kapatid niya para sa importanteng pulong. Ito ang unang pagkikita ng pamilya ni Min Ray at pamilya ni Seo Cho. Dahil lola ni Seo Cho ang chairwoman, sobrang awkward ng pulong. Pinuna ng chairwoman ang katayuan ni Min Ray, kaya pinayuhan siyang bumalik sa pag-aaral. Kailangan ni Min Ray na maging karapat-dapat kay Seo Cho. Nakaka-stress daw ang kasal na ito para kay Min Ray. Paalis, sinabi ni Min Ray kay Seo Cho na gusto silang paghiwalayin ng chairwoman kahapon. Gusto rin ni Seo Cho na mag-aral pa si Min Ray, pero sa huli, hindi niya ito pinansin. Samantala, nakatanggap si Ha Jung ng scholarship mula sa gobyerno para mag-aral sa ibang bansa. Humingi siya ng payo kay Kim Shin at naisip na kung pagpapapaunlad niya ang sarili, hindi na siya magmumukhang mababa. Nang dumaan si Kim Shin sa mga nagrarally, nakasalubong niya si Sang Ho, ang biktima. Nang marinig ang pakiusap at makita ang pananampalataya ni Sang Ho, nag-isip muli si Kim Shin. Nang gabing iyon, hawak niya ang script ng programa. Hindi niya mayalis sa isip ang babala ng babae tungkol sa magiging epekto ng balita. Biglang may matandang lumapit sa kanya mula sa likod, si Kim Shin mula sa hinaharap. Dahil sa kakaibang sitwasyon, tinanong ni Kim Shin ang matanda tungkol sa hinaharap. Sabi ng matanda, kung tatahimik siya, magiging maliwanag ang kanyang kinabukasan. Si Kim Shin ay naging ministro pa nga, ngunit wala ng taong malapit sa kanya. Mawawala sa kanya ang pamilya at kaibigan. Tungkol kay Min Ray, depende raw ito sa desisyon ni Kim Shin. Maya-maya, nawala na ang matanda. Nagsimula na ang recording. Katotohanan o karera? Sa huli, pinili ni Kim Shin ang katotohanan. Kumalat agad ang balita tungkol sa TK Group. Nang marinig ng babae, hindi siya makapaniwala. Mabuti na lang at dumating agad ang nurse. Pagkatapos, hinanap ni Ha Jung si Kim Shin, galit. Ngunit tiwala si Kim Shin sa kanyang ginawa. Kinabukasan, pumasok pa rin siya at iginalang ng lahat. Ngunit ang kumpanya ay kabaligtaran, agad na tinanggal si Kim Shin sa trabaho. Dahil gusto ni Min Ray tulungan si Kim Shin laban sa Taekwon, gumawa siya ng programa para linawin ang inihayag nito. Mabilis na ibinigay ni Min Ray ang mga ginawa niya sa kanyang kapatid. Gusto niyang ipalabas ito sa programa ng Pandora's Box.
Pagkabasa ni Jo Hyun, tumanggi siya agad dahil sobrang delikado at maaaring masira ang karera ng buong team. Ngunit nang banggitin ni Min Rae ang etika ng media, nakumbinsi si Jo Hyun. Lumapit si Min Rae sa iba upang pag-usapan ang kanyang plano. Kahit delikado sa trabaho at sweldo, pumayag ang grupo na sundin siya. Ang problema na lang ngayon ay ang pamumuno. Dinala ni Min Rae ang usapin kay Seo Cho upang humingi ng permiso. Pagkabasa ni Seo Cho, naintindihan niya na gusto ni Min Rae tulungan si Kim Shin, pero trabaho nila magsabi ng totoo. Ang pagtulong kay Kim Shin ay bahagi lang nito. Siguro gusto rin ni Seo Cho baguhin ang media sa bansa, kaya inaprobahan niya ang programa ni Min Rae. Agad na ginawa ang programa. Nang ibalita, nagsalaysay si Ha Jung mula sa air purifier at tinalakay ang mga katiwalian ng TK Group. Pagkalabas ng balita, agad na nagalit ang mga pinuno ng TV station. Sa dulo ng programa, binanggit din na inaapi at dinidiskrimina si Kim Shin. Mabilis na nakuha ng publiko ang atensyon ng balita. Gayunpaman, labis na nag-aalala si Kim Shin kay Min Rae. Agad tinawag ng chairman si Seo Cho para pagalitan. Sponsor ng TV station ng TK Group, bakit pinayagan ni Seo Cho ang balitang hindi pabor sa TK? Ngunit sa tingin ni Seo Cho, ginagawa lang niya ang tungkulin ng isang tao sa TV. Dahil sa pagkakaiba ng kanilang pananaw, nagsumite si Seo Cho ng resignation at umalis. Nang mawalan ng trabaho si Seo Cho, nagpunta siya kay Ha Jung para magtapat. Nagulat si Ha Jung na hindi si Min Rae ang hinanap ni Seo Cho kundi siya. Tinanong niya kung may gusto siya, ngunit hindi rin alam ni Seo Cho. Dahil sa kayabangan ni Seo Cho, tinawag ng chairman si Min Rae para pagalitan. Nang mabalitaan ni Min Rae ang pagbibitiw ni Seo Cho, labis siyang nagulat. Ngunit gusto pa rin niyang mananaig ang katarungan sa kapangyarihan. Kaya, nang gabing iyon, inimbitahan niya si Seo Cho sa bahay para kumain. Nagluto mismo si Min Rae ng masarap na hapunan sa kusina. Nang tikman ni Seo Cho ang luto ng mahal niya, nalimutan niya ang hirap na naranasan noon at pinasalamatan si Min Rae sa pagiging kasama niya sa nakaraan. Pagkatapos, pinag-usapan nila ang plano ni Seo Cho para sa hinaharap. Napagtanto ni Min Rae na kailangan pang matuto si Seo Cho upang mapahusay ang kanyang pakikipag-usap. Nang marinig siya ni Seo Cho, nagpasalamat din ang lalaki. Humingi rin si Min Rae ng tawad sa sobrang pag-asa niya noon kay Seo Cho. Mula noon, gusto niyang gawin ang lahat sa sariling kakayahan. Pagkatapos, ibinalik niya ang singsing kay Seo Cho at nangako na kung mayroon pa ring damdamin pagkalipas ng isang taon sa Korea, babalik siya upang hanapin ito. Niyakap ni Seo Cho si Min Rae mula sa likod bago sila maghiwalay, bago pa man magsimula ang kanilang pag-ibig. Ngunit hindi lang iyon ang pinagsisihan ni Min Rae. Nang pumasok siya sa ospital, malapit na siyang magpaalam sa babae mula sa hinaharap. Nabawi ng babae ang kanyang alaala at kailangan nang bumalik sa hinaharap dahil may naghihintay sa kanya roon. Pagkatapos, inihatid ni Min Rae at Jo Hyun ang babae sa time machine. Umiyak si Min Rae at nahirapang magpaalam sa babae. Kahit hindi sila magkapareho, binigyan siya ng babae ng maraming aral. Mula noon, hindi na niya masasayang ang mga pagkakataon dahil sa takot sa hinaharap. Natutunan niyang hindi dapat malaman ng tao ang kinabukasan at hindi rin dapat mabuhay sa nakaraan. Pagkatapos, nagpaalam ang babae kina Min Rae at Jo Hyun at umalis na. Ngayong araw din, opisyal nang umalis si Kim Shin sa TK Group. Dumating rin si Min Rae upang magpaalam. Pinasalamatan siya ni Kim Shin sa programa at humingi rin ng tawad sa pananakit niya noon. Nais din ni Min Rae humingi ng tawad sa pagkakontrol ng hinaharap. Nag-alok si Kim Shin ng bagong simula pero tumanggi si Min Rae. Nangako siya na pag-iisipan ito kapag nabayaran na ang utang. Pagkatapos, nagpaalam sila at naghiwalay. Lumipas ang panahon at dumating ang bagong Pasko. Naging opisyal na editor si Ha Jung pagbalik niya. Si Min Rae naman ay naging sikat na screenwriter. Inimbitahan silang maging panauhin sa isang TV show at masayang nagkumustahan ang dalawa. May anak na si Jo Hyun at naghahanda para sa pangalawa. Lubos na masaya at maligaya ang kanilang pamilya. Nagbukas si Kim Shin ng sariling bagong kumpanya ng media at nanalo sa kaso laban sa design group kaya wala na siyang utang. Napakaganda ng kanyang kinabukasan. Ngayon din ang araw ng pagbabalik ni Seo Cho sa bansa. Isa na siyang ganap na lalaki ngayon. Pumunta si Min Rae sa bookstore upang bumili ng librong The Future is a Choice. Kasabay nito, naroon din si Kim Shin upang pumili ng libro. Ngunit hindi sinasadyang nagkasalubong sila nang hindi nila nalalaman. Pagkalabas ni Min Rae, nadaanan niya si Seo Cho na papasok naman at hinahanap din niya ang parehong libro. Napadpad silang tatlo sa isang lugar nang hindi nila alam pero hindi sila nagkita. Nang malapit na sa pinto si Min Rae, may naalala siya kaya bumalik siya sa loob. Nang tumigil siya, umiti siya na parang nakakita ng taong mahal. Pero sino kaya ang makikita ni Min Rae? Lumipat ang eksena sa panahon ng babae. Nang bumalik siya sa kasalukuyan, nakita niya ang kahon ng alaala. Sa loob nito ay mga litrato nila ng kanyang anak. Nang biglang manginig ang mga kamay ng babae, may humawak sa kanyang braso. Sa huli, hindi na ihayag kung sino ang minamahal ni Min Rae dahil parehong naroroon sina Seo Cho at Kim Shin. Ang pag-uusisang ito ang nagtapos sa pelikula. Shoutout sa iyo, Jubay Pangilinan mula Kuwait.
Maraming salamat sa panonood, ingat ka palagi dyan.